minamahal kong mga tagapakinig. Naitanong niyo na ba sa inyong sarili kung saan ang hangganan ng inyong pasensya? Bilang isang doktor, sanay ako sa hangganan ng buhay at kamatayan. Akala ko, wala ng sakit na hindi ko kayang tiisin. Pero nakamali ako. Ang hangganan ko ay gumuho. Sa isang gabing hindi ko malilimutan. Nakaduty ako sa emergency room. Malapit na ang hating gabi, at abala sa pagsagip sa buhay ng isang pasyente nang dumating ang dalawang bagong biktima ng isang aksidente sa sasakyan. Laking gulat ko, sila ang aking asawa at ang aking hipak, na itinuring ko ng buong puso. Nang makita ko sila, hindi ako umiyak o sumigaw. Isang malamig na ngiti lamang ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiting tumagos hanggang sa aking mga buto. At pagkatapos, ginawa ko ang isang bagay na hanggang ngayon ay hindi makapaniwala ang aking mabiyenan. Noong gabing iyon, tulad ng ibang magwaduti sa ER, ang hangin ay puno ng amoy ng antiseptiko, dugo, at takot. Ang ritmikong tunoong mamonitor, ang nagmamadaling mga yapak, at ang mga daing ng pasyente ay nagsasama-sama sa isang magulong simfoni ng buhay at kamatayan. Katatapos ko lang tahiin ang isang komplikadong sugat, at habang tinatanggal ko ang aking guwantes na puno ang dugo, akmang lalabas sana ako sandali para makalanghap ng sariwang hangin. Pero bago pa man ako makalabas ng pinto, umalingaw-ngaw ang tunog ng sirena ng ambulansya sa labas. Doktora Reyes, may malubhang car accident. Dalawang biktima, isang lalaki at isang babae. Papunta na rito. Mabilis na sabi na isang nurse. Ang pagod ay biglang naglaho sa aking katawan. Dali-dali kong isinuot muli ang aking puting coat. Nagsuot ako ng bagong guwantes at tumakbo papunta sa pasukan ng ER. Ito ang aming larangan ng digmaan. Isang lugar kung saan walang panahon para sa pagod. Halos sabay na pumasok ang dalawang stretcher. Sa una, nakahiga ang isang babae. Ang mahaba niyang buhok ay namuo dahil sa dugo, at ang kanyang pulang bestida na mukhang mamahalin ay punit-punit, na nagpapakita ng nga nagdurugong gasgas sa braso at binti. Wala siyang malay at mahina ang kanyang pahinga. Ngunit ang nagpatigil sa akin ay hindi ang kanyang kalagayan, kundi ang matapang at kakit-akit na pabango na nakmumula sa kanya, Chanel nomor 5. Ang mismong pabango na ipinareserve ko pa bilang limited edition isang buwan na ang nakalipas, bilang regalo sa kaarawan ng hipak kong si Isabela Santos. Pakiramdam ko'y lumubog ang puso ko sa aking dibdib, lumapit ako at inalis ang buhok na may dugo sa kanyang muha. Diyos ko, si Isabel. Siya nga. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ngunit sa sandaling iyon, dumating ang pangalawang stretcher sa tabi ko. Ang lalaking nakahiga rito ay mas malala ang kalagayan. Mayroon siyang puting benda na basang-basang ang dugo sa paligid ng kanyang ulo. Ang kanyang branded na polo shirt ay punit-punit, na naglalantat sa isang malaking pasa sa dibdib. Maputla ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga katangian ay hindi may kakaila. Ang matangos na ilong, ang manipis na labi, ang makapal na kilay. Paano ko siya hindi makikilala? Siya si Marco Santos, ang aking asawa, ang lalaking kasama kong bumuongang buhay sa loob ng 5 taon. Sinabi niya sa akin na may importante siyang kliyente mula sa ibang probinsya na kailangang kausapin ngayong gabi at malelate siya ngang uwi. At ngayon, narito siya, kasama ang sarili niyang kapatid, sa isang kahabag-habag na kalagayan dahil sa isang aksidente sa gitna ng gabi. Bakit? Bakit sila makasama? Ang pabango ni Isabelle, ang matapang na amoy ng alak na nakmumula kay Marco, ang gusot nilang madamit. Biglang, ang lahat ng pirasong iyon ay sumabog sa aking isipan, na bumubuo sa isang katotohanang sobrang sakit at brutal na halos ikinaputol ng aking hininga. Kaya pala, ang importante niyang kliyente ay ang kanyang pinong kapatid. Ang kanilang buong gabing meeting ay isang masayang gabi sa kung saang lugar na wala akong kamalay-malay. Ang sakit at katrayduran ay parang apoy na sumuno sa aking dibdib. Gusto kong sumiga. Yugyugin siya para magising at humingi ng paliwanag. Pero ako si Doktora Althea Reyes. At ito ang emergency room. Tiningnan ko ang walang malay na mukha ni Isabel, at pagkatapos ay si Marco na umungol sa sakit, at hindi ko namalayan. Isang malamig na ngiti,
ang gumuhit sa aking mga labi. Hindi ito ngiting kasiyahan, kunding huling pagbubunyag nga isang taong masyado ng matagal na niloko. Sa loob ng 5 taon, nabuhay ako na parang anino sa sarili kong bahay, bilang isang doktor, na sumasagip ng buhay araw at gabi. Halos hindi ko natatanggap ang atensyon ng sarili kong asawa. Lagi siyang busy. Laging may dahilan. At ang pinakamalaki niyang dahilan ay palaging si Isabel. Bata pa si Isabel, maagang naulila sa magulang, at napakasalan ng ugali niya. Kung hindi ko siya alagaan, sino pa? Paulit-ulit niya itong sinabi, at naniwala ako. Naniwala ako sa inosenteng hipak kong iyon na may malalaki at malulungkot na mata. Naniwala ako sa kabutihan ng aking asawa. Isinakripisyo ko ang aking oras. Ipinagpaliban ang mga dati. At tinanggap ang mag-isang hapunan para lang bigyan siyang oras na alagaan ang kanyang kawawang kapatid. Ang resulta, ang pag-alagang iyon pala ay ginagawa sa kamangisang luxury hotel, na binayaran gamit ang perang pinahirapan ko. Doktora, ang babaeng pasyente ay nagpapakita ngang senyales ngang internal bleeding. Bumabagsak ang blood pressure niya. Ang boses ng nurse ang nagpabalik sa akin sa realidad. Ang lahat ng mata sa ER ay nakatuon sa akin, naghihintay ang aking utos, huminga akong malalim. Ang malamig na hangin ng ospital ay pumuno sa aking mga baga, na pumapatay sa apoyng galit sa loob ko. Tiningnan ko ang 2 taong iyon, ang 2 nagtraidor sa akin na makasama, na nakahigang mahina sa bingit ng kamatayan. Humarap ako sa aking team. Ang boses ko ay nakakagulat na malinaw, malamig, at propesyonal. Ihanda ang operating room 2. Uunahin natin ang babaeng pasyente. Mas kritikal ang kalagayan niya. Ang lalaking pasyente, bigyan ng oxygen at dextrose, at dalhin agad sa CT scan. Ako na ang bahala sa kanya mamaya. Pagkasabi niyon, tumalikod ako at nagsimulang itulak ang stretcher ni Isabel papunta sa OR kasama ang aking team. Iniwan si Marco sa ilalim nga, nagtatakang tingin nga. Maanurse. Hindi nila naintindihan. Paanong ang isang asawa ay magiging ganito kakalma habang nakikitang malubha ang kalagayan ng kanyang mister? Bakit ko piniling iligtas muna ang kabilang babae? Pero ako lang ang nakakaintindi. Hindi ito pagpiling ng isang asawa. Ito ay desisyon ng isang doktor. At higit sa lahat, ito ang aking tahimik na deklarasyon ng giyera. Ang aking unang hakbang laban sa mataong ginawang katatawanan ang aking buhay. Ang inyong dula-dulaan. Simula ngayon, ako na ang muling susulat. Ang mabigat na pinto ng operating room ay nagsara, na naghihiwalay sa akin sa mundo sa labas at sa imahe ng aking asawa na walang galaw sa stretcher. Ngunit sa sandaling iyon, wala akong naramdamang kahit katiting na pag-aalala para sa kanya. Sa halip, ang isip ko ay kusang bumalik. Tulad ng isang lumang pelikula, 5 taon na ang nakalipas sa araw na unang tumapak ako sa bahay na iyon. Nang maningning na ila ang operating room sa itaas ko ay naglaho, na napalitan ng nakakasilaw na sikat ng araw ng tag-araw. Iyon ang araw na unang dinala ako ni Marco sa kanilang bahay para ipakilala sa kanyang pamilya. Naalala ko pa ang aking kaba. Suot ko ang paborito kong light blue na floral dress at mahigpit kong hawak ang isang maingat na binalot na basket ng prutas. Paulit-ulit na sinasabi sa sarili ko na dapat akong maging magalang at maalalahanin para mag-iwan ng magandang impresyon sa aking magiging mga biyenan. Ang Marco noon ay ang perpektong imaheng lahat ng aking pinangarap. Matangkat, guwapo, magaling magsalita, at laging nakatingin sa akin na may pagmamahal sa kanyang mamata. Sinabi niya na ang kanyang pamilya ay napaka-edukado at strikto, na mababait ang kanyang mamagulang, at mayroon siyang nakababatang kapatid, si Isabel, na siyang prinsesa ang pamilya dahil maaga siyang naulila. Paulit-ulit niyang sinabi na dapat kong tratuhin ng mabuti si Isabel. Naniwala ako sa kanya. Naniwala ako sa bawat salitang sinabi niya. Ang bahay ng kanilang pamilya ay hindi gaanong kalakihan, isang simpleng bahay sa isang tahimik na kalye. Ang kanyang ina, si Ginang Carmen Santos, ay tinanggap ako na may formal na ngiti, hindi gaanong masigla, pero hindi rin nagpakita ng pakainis. Tinanong niya ako tungkol sa aking trabaho at pamilya. At tumango. Sinasabing maganda raw ang pagiging doktor para makapagsalba ng buhay.
Ngunit sa hindi malamang dahilan, may naramdaman akong hindi nakikitang distansya sa kanyang mga salita. At pagkatapos, ay lumitaw si Isabel. Lumabas siya mula sa kanyang kwarto suot ang isang puting-puting bestida na may mahabang itim na buhok hanggang balikat, malalaki, bilugan, at malilinaw ang kanyang mga mata, at may ngiti siyang kayang tumunaw sa pinakamatigas na puso. Tumakbo siya para yakapin si Marco at sinabi sa malambing na boses, "Kuya, dumating ka na pala. Namiss kita." Pagkatapos ay lumingon siya sa akin, kumurap, at sinabing, "So ito pala si Ate Althea. Ang ganda mo pala." Sa sandaling iyon, tuluyan akong nalinlang sa kanyang dalisay na anyo. Akala ko, talagang kaawa-awa siya, isang kawawang ulilang bata. Ipinangako ko sa aking sarili na kapag naging hipak niya ako, ituturing ko siyang parang tunay na kapatid. Napupunan ang lahat ng pakukulang sa pagmamahal na dinanas niya. Oh, kay dali palang malinlang at kay tangangang sarili ko 5 taon na ang nakalipas. Hindi ko napansin na sa likod, ang malilinaw na matang iyon ay mayroong kailaliman ang pagkalkula at selos. Ang aming kasal ay ginanap hindi nagtagal. Inilaan ko ang halos lahat ng aking iPhone sa loob ng maraming taon ng pagtatrabaho para mahanda ng isang disenteng kasal kasama si Marco. Gusto kong may pakmalaki siyang kanyang pamilya sa harap ng kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Sa araw ng kasal, si Isabel ay nakasuot din ng puting bestida bilang bridesmaid. Humagulgol siya nang isinuot sa akin ni Marco ang singsing. Sabing lahat, umiyak siya sa tuwa dahil nakita niyang natakpuan ng kanyang kuya ang kaligayahan. Ako lang ang nakakita sa sandaling iyon ng isang kakaibang tingin sa kanyang mamata. Isang tingin na sa huli ko lang may intindihan. Ito ay tingin ng panghihinayang at galit. Ngunit ang kaligayahan ng isang bagong kasal ay madaling nakpabura sa aking isipan ng pag-alalang iyon. Sa mga unang araw ko bilang manugang, ginawa ko ang lahat para makibagay. Gaano man kahirap ang trabaho sa ospital, gaano man karami ang aking duty. Gumigising ako ng alas 5 ng umaga para mamalengke at maghanda ng almusal para sa buong pamilya. Gaano man ako pagod-paguwi sa gabi, tumatakbo ako sa kusina para ihanda ang paboritong pagkain ni Marco at ang kanyang pamilya. Binilhan ko ang aking biyenan ng pinakamahusay na mga food supplement at ang aking biyenan na lalaki ng set ng tabako na matagal na niyang gusto. Si Isabel, mas higit pa sa kapatid ang turing ko sa kanya. Bagong damit. Mamahaling cosmetics. Wala akong ipinakait. Ginawa ko ang lahat ng ito nang walang reklamo. Gusto ko lang matanggap, maramdaman ang init ng isang pamilya. Ngunit ang tanging kapalit na natanggap ko ay ang kawalang interes. Ang aking biyenan ay hindi kailanman nagbigay ng papuri. Gaano man kasarap ang aking luto, tahimik lang siyang kakain at paminsan-minsan ay sasabihin, "Medyo maalat to." O matabang ang sabaw ngayon. Hindi niya kailanman tinanong kung mahirap ba ang trabaho ko o kung nahihirapan ba ako. Sa kanyang mga mata, ako, isang doktor na sumasagip ng buhay, ay tila isang utusang walang sahot sa bahay. At si Marco, ang aking asawa, nasaan siya sa mga panahong iyon? Nandun siya. Nakaupo siya sa tabi ko sa bawat kainan, ngunit hindi kailanman nagsalita para ipagtanggol ako. Kapag pinapagalitan akong kanyang ina ng walang dahilan, yumuyuko lang siya at kumakain. Kapag pagod na pagod ako pagkatapos ng mahabang duty, wala siyang ibinibigay na kahit isang salita ng pag-ali. Isang bagay lang ang alam niyang sabihin. "Pagpasensyahan mo na, ganyan lang talaga si mama, pero mahal ka niyan." Tila lahat ng pagmamahal niya ay nakalaan para sa kanyang kapatid na si Isabel. Si Isabel ay walang ginagawa sa bahay. Gigising siya ng alas 9 o alas 10 ng umaga. Pagkatapos kumain, babalik siya sa kanyang kwarto, isasara ang pinto, at maghapon sa cellphone o lalabas kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang aking biyenan ay laging nagtatanggol sa kanya. "Hayaan mo na. Bata pa yan. Ano bang alam niyan? Saka, mahina ang katawan niyan. Hindi pwedeng mapagot. Mahina ang katawan? At ako, nakatatapos lang ng 8 oras na emergency surgery, ay isang bato. Ang paboritismo ay lalong naging lantaran. Minsan,
Nakasakit ako ngang trangkaso na may mataas na laknat at hindi makabangon sa kama. Hiniling ko kay Marco na igawa akong sopas. Pumayag siya at bumaba sa kusina. Pakaraan ngang kalahating oras, walang sopas. Pero umakyat si Isabel na may dalang isang mangkok ng mainit na aros kaldo. Inilagay niya ito sa side table at sinabi sa kanyang matamis na boses, "Ate, kainin mo na habang mainit pa." Mukhang hindi marunong si kuya. Kaya ako na ang gumawa. Sa sandaling iyon, halos maiya ako sa tuwa. Akala ko, sa wakas, may isang tao sa bahay na iyon na nag-alala sa akin. Ngunit ng gabing iyon, habang dumadaan ako sa kwarto ang aking biyenan, hindi sinasadyang narinig ko ang kanilang usapan. "Ma, kita mo na, sabi ko sa iyo, dapat hayaan talagang makasakit ang babaeng yon para matauhan. Isang babaeng puro trabaho ang iniisip, hindi man lang may pagluto ang disenteng pakain ang asawa niya." Kawawa naman si kuya. Ang boses ni Isabel ay hindi na inosente. Puno ito ang panunuya. Sumagot ang aking biyenan ng may kasiyahan. "Ang galing talaga ang anak ko. Sige, bukas, ibibili ka ni mama ng bagong bag." Nanigas ako sa labas ng pinto. Ang mangkok ng sopas na hawak ko kaninang umaga ay biglang naging mapait na lason sa aking lalamunan. Kaya pala, lahat pala ay isang palabas. Sila, ang magbiyenan, ay nakutsabahan para palabasin akong walang silbi sa mata ng aking asawa. Gusto kong pumasok at isumbat sa kanila ang lahat, ngunit hindi ko ginawa. Alam kong kung gagawin ko. Hindi ako paniniwalaan ni Marco. Iisipin niyang nagseselos ako sa kanyang kawawang kapatid. Namakitit ang isip ko. Pinili ko ang manahimik, lunukin ang maluha. Kinumbinsi ko ang sarili ko na hanggat mahal pa rin ako ni Marco, lahat ay magiging maayos. Ngunit hindi ko alam na ang aking pananahimik noong araw na iyon ay isang paraan ng pagpapahintulot sa kasamaan. At ito ay lumaki araw-araw, at sa nakamamatay na gabing ito. Sumabog, na nagwasak sa lahat. "Skalpel!" Ang boses kong umalingaw-ngaw sa operating room ay nagpabalik sa akin mula sa masakit na agos na alaala. Tiningnan ko ang sugat ni Isabel, kung saan patuloy na dumadaloy ang dugo. Ang galit sa loob ko ay biglang humupa, na nag-iwan na lamang ng responsibilidad ng isang doktor. Ang buhay niya ay nasa aking mga kamay ngayon. Ngunit kung ililigtas ko siya, magsisisi ba siya? O ito ba ang simula ng isang mas malupit na sapwatan? Ang operasyon ni Isabel ay tumagal ng higit sa 3 oras. Binasak ang kanyang pali, na nagdulot ng malubhang internal bleeding. Ito ay isang komplikadong operasyon na nangangailangan ng matinding konsentrasyon. At sa loob ng 3 oras na iyon, binura ko sa isipan ko ang lahat ng personal na damdamin. Sa harap ko, hindi ang hipak na nagtraidor sa akin kasama ang aking asawa, kundi isang pasyente. Isang buhay na kailangang iligtas. Nagtrabaho ako ng may buong profesionalismo at etika ng isang doktor. Maingat kong tinahi ang bawat sirang ugat. Pinatigil ang pagdurugo. At ginamot ang sugat ng may pinakamataas na pag-ingat. Nang matapos ko ang huling tahi, napabuntong hininga ako at naramdaman kong umalis lahat ng lakas sa aking katawan. Naging matagumpay ang operasyon. Ligtas na si Isabelle. Lumabas ako ang operating room. Ang malamlam na ilaw sa pasilyo ay sumakit sa aking mga mata. Habang tinatanggal ko ang surgical mask na basang-basa ang pawis, sumampal sa mukha ko ang malamig na hangin. Sa sandaling iyon, isang anino ang sumugot sa akin. Bago pa ako makaiwas, isang malakas na sampal ang lumapag sa aking pisngi. "Hayop ka! Anong ginawa mo sa anak ko?" Ito si Ginang Carmen Santos, ang aking biyenan. Nakatayo siya doon. Nanlilisik ang mga mata. At ang mukha'y pilipit sa galit. Ang sampal ay biglaan at masakit na halos napasuray ako. Ngunit hindi ako umiyak o hinawakan ang aking mukha. Tumayo lang ako ng tuwid, tinitigan siya sa mata, at sinabi sa isang malamig na boses, "Ginang, ang anak ninyo, kaliligtas ko lang po ang buhay niya." Natigilan si Ginang Santos. Marahil ay hindi niya inaasahan na ganito ako kakalma. Sanay siya sa sunod-sunuran at masunuring manugang.
Itong si Althea Reyes na may matalas na tingin at matatak na boses ay estranghero sa kanya. Sinungaling ka. Nautal niyang sabi. Kung iniligtas mo siya, bakit ang tagal-tagal mo? Sinadya mo yon para pahirapan siya. Di ba? Ngumiti ako ng may panunuya. Tanungin niyo na lang po mismo ang HPNER na kasama ko sa operasyon. Kung nagtagal pa ako ng kaunti, malamang wala na kayong pagkakataong insultuhin ako rito ngayon. Sakto namang lumabas si Dr. Mateo Cruz. Ang lagi kong itinuturing na mentor at respetadong kasamahan. Narinig niya ang aming usapan at lumapit na nakakunot ang noo. Ginang Santos, bakit kayo nanggugulo dito? Ospital po ito. Medyo natakot si Ginang Santos nang makita si Dr. Cruz. Ngunit itinuro pa rin niya ako ng may galit. Doktor, tingnan niyo ang manugang ko. Ang asawa niya, nakahiga diyan pagkatapos ng aksidente. Pero wala siyang pakialam. Ilang oras siyang nasa na nag-opera ngang ibang tao. Saan ka nakakitang ganyang asawa? Tiningnan ako ni Dr. Cruz nang may pag-unawa. At pagkatapos, ay hinarap si Ginang Santos nang may kabigatan sa boses. Ginang, sa tingin ko po ay may hindi pagkakaunawaan. Ang babaeng pasyente ay dumating sa mas kritikal na kalagayan. Ang desisyon ni Dr. Reyes na unahin ang kanyang operasyon ay naayon sa emergency protocol. Napakagaling ng kanyang ginawa. Kung hindi dahil sa kanya, nasa malubhang panganib ang buhay ng pasyente. Dapat pa nga kayong magpasalamat sa inyong manugang. Ang bawat salita ni Dr. Cruz ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa galit ni Ginang Santos. Hindi siya makapagsalita. Hindi makasagot. Ang mukha niya ay nakpalit-palit mula sa pula hanggang sa maputla, isang kahabag-habag na tanawin. Binigyan niya akong masamang tingin at nagmamartsang umalis papunta sa kwarto ni Marco. Pinanut ko siyang lumayo. Hindi gaanong kasiyahan ang naramdaman ko kundi isang walang katapusang pagod. Ano nga ba ang isinakripisyo ko para sa pamilyang ito? Nagtrabaho, ako araw at gabi, para tustusan ang gastusin ng buong bahay. Tiniis ko ang kanilang mga pang-alipusta at kritisismo sa loob ng 5 taon, at sa huli, sa kanilang mga mata, isa pa rin akong walang kwentang manugang, isang malas. Ang totoo, kung wala ako, hindi magiging ganito ang pamilyang ito. Naalala ko noong nagpasya kaming bumili ng bagong bahay sa isang subdivision. Si Marco ay isang simpleng sales agent at ang kanyang sahod ay halos hindi sapat para sa mega gastusin. Ang down payment na 3 milyon ay mula lahat sa aking mga ipon. Parang kinita ko sa mga gabing walang tulog na duty at mga mabilisang pagkain sa ospital. Ngunit sa oras ng pagpirma ng titulo, sinabi sa akin ni Marco, bakit hindi natin ipangalan sa ating dalawa? Mag-asawa naman tayo. At para mas kampante ang mga magulang ko, pumayag ako ng walang pag-aalinlangan. Akala ko, ang bahay ay atin, na ang pera ay hindi mas importante kaysa sa damdamin. At ang kots na gamit ni Marco ngayong, ako rin ang bumili. Sinabi niyang kailangan niya para sa trabaho, para magandang tingnan sa mga kliyente. Pumayag ulit ako. Binigyan ko siya ng supplementary credit card para makagastos siya ng hindi na kailangang humingi sa akin. Akala ko, kung magtatagumpay ang aking asawa, ako rin ay magiging proud. At si Isabel, ang mahina kong hipag, ang tuition sa kanyang private school, ang summer course sa Amerika, ang mga branded na damit, ang mamahaling bag. Saan galing lahat yon? Sa aking bulsa. Tuwing may hihilingin siya sa kanyang kuya ng may paglalambing, lilingon sa akin si Marco at sasabihing, sige na, bigyan mo ng kaunti. Kawawa naman. At lumambot na naman ang puso ko. Itinuring ko siyang tunay na kapatid. Gusto kong mabuhay siya ng walang kakulangan, nang hindi nakakaramdam ng pagiging dehado. Ang resulta, hindi lang pala ako nag-alaga sa aking asawa at sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa krida ng aking asawa. Ako ay isang ATM na naglalakad. Isang ATM na marunong maglakad, magtrabaho, at magtiis. Ang aking kabutihan, ang aking sakripisyo, ay katangahan sa kanilang mga mata. Nasanay sila na tumanggap ng hindi nagbibigay.
Nasanay sila na ako ay laging nasa anino, tahimik na sumusuporta sa kanilang marangyang buhay at huwat na anyo. Ibinigay ko sa kanila ang lahat, at ang kapalit ay ang pinakamapait na katrayduran. Althea, magpahinga ka muna. Ang sama ng itsura mo. Ang boses ni Dr. Cruz ang nagpabalik sa akin sa aking pag-isip. Tumango ako. Nagpasalamat. At naglakad ng mabigat papunta sa silid pahingahan ng doktor. Kailangan kong magpahinga. Hindi dahil sa pisikal na pagod, kundi dahil pagod na ang aking kaluluwa. Ngunit alam kong hindi ako pwedeng bumagsak ngayon. Nagsisimula pa lang ang dula. Ang maebidensyang naalala ko. Ang mainhustisyang dinanas ko. Lahat ng iyon ay magiging gatong para sa paghihiganting darating. Sanay sila sa maamo at pasensyosang si Althea Reyes? Perpekto. Ipapakita ko sa kanila ang isang Althea na ibang-iba. Isang Althea na ang pangalan pa lang ay magpapayanig sa kanila. Ang bawat ibinahaging kwento ay isang ladrilyo na nagtatayo ng isang matibay na pader kung saan lahat tayo ay maaring sumandal. Hindi ako dumiretso sa halip. Nagtungo ako sa kwarto ni Marco, kung saan siya inoobserbahan pagkatapos ang CT scan. Bahagyang nakabukas ang pinto ng kwarto, at mula sa loop ay maririnig ang pinahalong hikbi ang aking biyenan at ang mababang boses ang aking biyenan na lalaki. Charmen, tumigil ka na sa pag-iyak. Walang mareresolba ang pag-iiskandalo. Sinabi ng doktor na mild contusion lang ang kay Marco, hindi delikado ang buhay niya, sabi ni Ginoong Ricardo Santos. Hindi delikado? Bakit ganyan ang itsura niya, ganyan ang benda sa ulo, lahat yan dahil sa babaeng yan. Simula nang tumapak siya sa bahay na to, wala na tayong naging isang araw na kapayapaan. Ang boses ni Ginang Santos ay puno pa rin ng lason. Tahimik akong nakatayo sa labas ng pinto. Nakakuyom ang ngakamao. Kahit sa ganitong sitwasyon, sa akin pa rin niya ibinabato ang lahat ng sisi. Tumahimik ka nga, sigaw ni Ginoong Santos. Baka marinig ka nga doktor. Akala mo ba hindi ko alam ang tungkol kina Marco at Isabel? Ikaw ang nag-udyok sa kanila. Tapos ngayon na pumutok na. Isisisi mo lahat kay Althea. Hindi ka ba nakakaintindi kung gaano ka kairasyonal? Natigilan ako. Alam ng biyenan kong lalaki. Alam niya ang relasyon nina Marco at Isabel. Kung gayon, bakit siya nanahimik sa lahat ng panahong ito? Ako? Anong inudyok ko? Medyo may pagkakasala sa boses ni Ginang Santos. Naawalang ako kay Isabelle. Ano bang masama kung alagaan ng kaunti ni Marco ang kapatid niya? Huwag mo akong pagbintangan. Awa. Nanuya si Ginong Santos. Tsinginan mo kung paano siya gumastos ni Seper. Branded na damit, pinakabagong cellphone. Saan sa tingin mo galing lahat yon? Akala mo matanda na ako at wala nang nalalaman. Para lahat yon ni Althea. Nagpapakamatay siya sa trabaho para buhayin ang buong bahay nato, ang asawa niya, at ang hipak niya. Tapos ang trato mo sa kanya. Mas masahol pa sa estranghero. Hindi mo ba nararamdaman na masyado ka ng malupit? Ang bawat salita ng aking biyenan ay parang martilyo sa aking dibdib. Ngunit hindi ito martilyo ngang sakit, kundi ngang pagkamangha. Sa malamig na bahay na iyon, mayroon palang kahit isang taong kumikilala sa aking pagsisikap at sakripisyo. Kahit hindi niya sinasabi, alam niya. Nanahimik si Ginang Santos. Marahil ay hindi niya inaasahan na sasabihin ng kanyang asawa ang ganong bagay. Pagkaraan ngang ilang sandali, sumigaw siya ng may pakmamaktol. Ang galing mo namang ipagtanggol siya, manugang mo ba yan o anak mo? Hindi mo ba iniisip ang reputasyon ng pamilyang ito? Kung malalaman to ang Gataw, saan natin ilalagay ang ating mga muha? Reputasyon? Ang boses ni Ginoong Santos ay punong panunuya. Inisip mo ba ang reputasyon ng ang anak mo ay naglalagi sa hotel kasama ang kanyang kapatid? Inisip mo ba ang reputasyon ng binibilhan mong gamit ang kerida ng anak mo gamit ang perang manugang mo? Ngayon ka nahihiya? Huli na ang lahat. Ang kanilang usapan ay naputol ng isang ungol mula kay Marco. Papa, Mama, ang sakit ng ulo ko. Narinig ko ang tunog ng pag-usok ng silya at mga nagmamadaling yapak. Alam kong hindi na ako dapat makinig pa. Tahimik akong tumalikot, ngunit ang isip ko ay isang magulong agos ng mga iniisip. Ang aking biyenan,
na itinuturing kong isang patriarkal at tahimik na tao, na kasapwat ng kanyang asawa, ay siya palang tanging nakakaintindi sa akin. Ngunit bakit niya pinili ang manahimik? Mayroon bang mas malalim na dahilan? Naktungo ako sa opisina ni Dr. Mateo Cruz. Kailangan kong malaman ang higit patungkol sa kalagayan ni Marco. Tinitingnan ni Dr. Cruz ang maimaheng CT scan. Nang makita niya akong pumasok, itinuro niya ang isang silya. Umupo ka. Tatawagan na sana kita. Kamusta siya? Tanong ko. Napakaswerte niya. Sabi ni Dr. Cruz. Hindi itinatago ang isang pahiwatig ni ironya. Mild concussion, minimal epidural hematoma. Ilang araw na obserbasyon, pwede na siyang umuwi. Ang epekto ay dahil hindi siya naka-seatbelt at medyo mataas ang alcohol level niya. Walang seatbelt. Mataas ang alcohol level. Bawat pahiwatig ay nagpapatunay sa alam ko na. Nakaroon sila ang isang gabi ang kasiyahan at kapabayaan. At ngayon ay pinagbabayaran nila ang nga kahihinatnan. At yung babae? Tanong ko. Pinipilit na maging walang pakialam ang tono. Mas malala siya. Bukod sa ruptured spleen, may dalawa siyang basak na tadiang at contusion sa baga. Kailangan niyang manatili sa ospital ngang hindi bababa sa 2 linggo. Tama ang ginawa mo, kung hindi tiyak ang magiging resulta. Tiningnan ako ni Dr. Cruz nang may pag-alala. Althea, alam kong napakahirap nito para sayo, pero kailangan mong magpakatatag. Kung kailangan mong tulong, sabihin mo lang. Salamat. Dok. Ngumiti ako ng pagod. Okay lang ako. Bilang attending physician at pamilya, pwede ko bang tingnan ang nga gamit ngang 2 pasyente para makontak ang pamilya o makahanap ngang anumang kinakailangang dokumento? Nag-atubili sandali si Dr. Cruz, pagkatapos ay tumango. Sige. Labag ito sa regulasyon, pero sa kasong ito, mukhang kinakailangan. Pumunta ka sa administration at sabihin mong pinayagan kita. Alam kong nilalabag ko ang mapatakaran. Ngunit kailangan kong gawin. Kailangan kong malaman kung saan sila nanggaling. Kung ano ang ginawa nila. Kailangan ko ngang hindi matututulang ebidensya para wakasan ang farsang ito ng tuluyan. Pumunta ako sa administration. Tiningnan ako ngang nurse na nakaduti ng may halong kuryosidad at awa. Ibinigay niya sa akin ang 2 selyadong plastic bag. Ang isa ay kay Marco. Ang isa ay kay Isabel. Kinuha ko ang mga ito. Tila kakaiba ang bigat. Hindi ko agad binuksan. Dinala ko ang ito sa silid pahingahan kung saan walang tao at ikinandado ang pinto. Umupo ako sa isang silya, huminga ngang malalim, at saka dahan-dahan kong binuksan ang bag ni Marco. Sa loob ay ang pitaka. Nagawa sa balat ng buwaya. Naregalo ko sa aming 3 anibersaryo. Ang pinakabagong modelong iPhone, basak ang screen, at isang set ng mga susi. Binuksan ko ang pitaka. Bukod sa kanyang ID at ilang mark, may nakita akong isang bagay na nakpalamig sa aking puso. Hindi ito larawan ko, o larawan ng pamilya. Ito ay isang maliit na larawan ni Isabel sa beach na nakasuot ng sexy na bikini at may maningning na ngiti. Medyo luma na ang larawan. May mga pinkish na gilid. Gaano katagal na niya itong daladala sa kanyang pitaka? Naramdaman ko ang isang alon ng galit at pakasuklam. Ngunit pinigilan ko ito. Itinabi ko ang larawan at binuksan ang bag ni Isabel. Sa loob ay mayroon ding sirang cellphone, isang branded na pitaka, at ilang maalahas. Ngunit nang ibuhos ko ang laman ng bag sa mesa, may manahulog na ibang bagay na nakpatayo ang aking balahibo. Ang susi ang isang hotel room na may logo ang Villa Estrella, isang marangyang resort sa labas ang lungsod. Isang kahon ang morning after pill na bukas na, at isang resibo. Kinuha ko ang resibo. Ang manumero at letra, dito ay tila sumasayaw sa harap ng aking mga mata. Ito ang bill para sa isang 2-day, 1-night stay sa presidential suite na may mga karagdagang serbisyo tulad ng alak, isang romantikong hapunan sa ilalim ng kandila, at isang couple spa. Ang kabuuang halaga ay umaabot sa halos 550,000. At ang nagbayad ay si Marco Santos. Ngayon, lahat ay masyadong malinaw na. Lahat ay nakalantat na. Hindi lang sila naktatakpo ng pataho,
kundi nakakaroon sila ng karomantikong getaway gamit ang aking pera. Habang ako ay nagpapakamatay sa mga duty at alalahanin sa pamilya, sila ay namumuhay na parang tunay na mag-asawa. Nakaupo ako sa gitna ng mga ebidensya ng katrayduran. Hindi ako umiyak o sumigaw. Isang nakatakot na kawalan lamang ang naramdaman ko. Ngunit sa kawalan na iyon, ngunit alam kong simula pa lang ito, at ang matutuklasan ko sa kanilang magamit ay ang tunay na pagsubok na magpapalamig sa aking dugo. Nakaupo ako, hindi gumagalaw, sa silid pahingahan. Ang malamig na ilong fluorescent ay nag-ilaw sa mga ebidensyang katrayduran na nakakalat sa mesa, ang resibo mula sa resort, ang kahon ng tableta, ang larawan ni Isabel sa pitaka ni Marco. Bawat bagay ay tila sumisiga, na nanunuya sa aking katangahan sa loob ng 5 taon. Akala ko, ang pinakamasakit ay makita silang makasama. Hindi pala. Ang pinakamasakit ay malaman na ang panloloko ay masusing pinlano. Isinagawa sa aking likuran. At pinondohan ang perang pinahirapan ko. Wala na akong naramdamang sakit. Isang malamig na galit na lang na tumatagos sa aking mga buto. Hindi ko papayagang matapos ito ng ganito kadali. Masyado nila akong sinaktan. Kailangan nilang magbayad ng katumbas na halaga. Maingat kong kinuha ang lahat at gamit ang aking cellphone. Kinunan kong litrato ang bawat detalyeng resibo, ng kahon ng tableta, at ng larawan. Alam kong ito ang magiging pinakamatulis kong sandata sa labanang darating. Hindi ako gagawa ng eksena. Hindi ko ipapakita ang aking galit. Patuloy kong gagampanan ang papel ng maawaing asawa, ng mapagbigay na hipak. Hahayaan ko silang magsaya, maging kampante, at kapag hindi nila inaasahan, doon ko ibibigay ang huling suntok. Binura ko lahat ng litratong kinuha ko mula sa gallery at inilipat sa isang hidden folder na may password. Pagkatapos, ibinalik ko ang 2 bag na mga gamit sa administration. Sinabing wala akong nahanap na anumang kapakipakinabang na impormasyon. Kailangan kong burahin ang lahat ng bakas. Walang dapat makaalam na alam ko na ang lahat. Bumalik ako sa kwarto ni Marco. Nakaupo pa rin doon si Ginang Santos na may masamang mukha. Si Ginoong Santos ay tahimik na nagbabasa ng diaryo. Nang makita niya akong pumasok, tiningnan ako ni Ginang Santos ng pasulyap at pagkatapos ay umikot ang ulo. Hindi rin ako nagsalita. Tahimik akong lumapit sa kama at tiningnan ang dextrose ni Marco. Tulog pa rin siya. Regular ang kanyang pahinga. Habang tinitiknan ko ang mukha na dating nagpapakilig sa akin. Ngayon ay estranghero at kasuklaman na lang ang nararamdaman ko. Pinilit kong magpakita ngang nag-alalang ekspresyon at tinanong si Ginoong Santos. Tay, sinabi po ba ng doktor kung kailan magigising si Marco? Itinupi ni Ginoong Santos ang diaryo at tiningnan ako. May pahingingang paumanhin sa kanyang mga mata. Sabing doktor, baka mamayang hapon. Buong gabi ka nang gising. Bakit hindi ka muna umuwi para magpahinga? Kami na ang bahala dito. Hindi po, tay. Umiling ako at sinabi sa mahinang boses. Paano ako makakapagpahinga ng ganito si Marco? Mas mabuti nang dito na lang ako para kung may maitutulong ako. Alam kong kailangan kong manatili para gampanan ang aking papel ng perpekto. Para ipakita sa kanila ang aking katapatan at pagiging mapagbigay. At higit sa lahat, para mag-obserba. At alamin pa ang iba. Gusto kong malaman kung paano nila ako itatrato pagkatapos ang lahat ng ito. Kinahapunan. Nagising si Marco. Ang una niyang ginawa ay hindi ako tanungin. Kundi lumingalinga na parang may hinahanap. Isabella? Nasaan si Isabella? Okay lang ba siya? Tanong niya sa akin. Paus ang boses at puno na pag-alala. Pakiramdam ko'y may isang hindi nakikitang kamay na pumipiga sa aking puso. Ngunit nanatili akong kalmado. Okay lang si Isabella. Kakaopera ko lang sa kanya. Nasa recovery room siya ngayon. Inoobserbahan. Nang marinig niya ako, napabuntong hininga si Marco. Salamat. Lan, maraming salamat. Althea, sabi niya. Kinukuha ang aking kamay na may tinging puno ng pasasalamat. Ngunit alam kong ang pasasalamat na iyon ay hindi para sa akin. Kundi dahil sa pagligtas ko sa kanyang krida. Tahimik kong binawi ang aking kamay.
Magpahinga ka. Huwag kang masyadong magsalita. Mapapagod ka. Si Ginang Santos, nang makitang gising na ang kanyang anak, ay mabilis na lumapit, masayang nagtatanong kung kamusta na siya. Ngunit ang una niyang tanong ay hindi rin tungkol sa kalusugan ng kanyang anak. Marco, sabihin mo kay mama, paano kayo napunta sa ganito? May ginawa ba sa'yo ang Altea na to kaya ka nagalit at umalis ng bahay? Nakatayo lang ako doon. Pinapakinggan ang kanyang masalita. At hindi mapigilang matawa sa aking sarili. Kahit sa sitwasyong ito, nahahanap pa rin siyang ang paraan para ako ang sisihin. Tila naguluhan si Marco. Tiningnan niya ako ng pasulyap. Pagkatapos ay ang kanyang ina. Hindi, ma. Kasalanan ko to. Anong kasalanan mo? Hindi ba kita kilala? Ako ang nanay mo? Siguradong may ginawang masama ang asawa mo? Nagalit ka, kaya ka. Mama, tama na. Biglang pinutol ni Marco. Ito ang unang pagkakataon sa 5 taon na nakita ko siyang gawin iyon. Lumingon siya sa akin na may komplikadong tingin. May pagkakasala, ngunit mayroon ding parang takot. Altea. Sorry. Ang kanyang pahingingang tawad ay hindi nakakilos sa akin. Sa halip, mas nag-ingat ako. Bakit siya humihingi ng tawad? Natatakot ba siyang isumbong ko ang lahat? O may iba pang sapwatan sa likod ng pahingi ng tawad na iyon? Hindi ako sumagot, tahimik lang akong tumalikod. Nagtungo ako sa recovery room ni Isabel. Kailangan kong tingnan kung kamusta na siya. Pagdating ko, si Isabel ay kagigising lang din mula sa operasyon. Mahina siya at maputla. Walang bakas ng kanyang karaniwang kayabangan at hamon. Nang makita niya ako, nanlaki ang kanyang nga mata at pagkatapos ng isang kislap ng sorpresa. Naging maingat ang kanyang tingin. Ate, anong ginagawa mo dito? Tanong niya sa mahinang boses. Kumuha ako ng silya at umupo sa tabi ng kanyang kama. Nandito ako para tingnan kung patay ka na ba, sabi ko sa isang malamig na boses. Namutla si Isabel na parang multo at nanigas. Ate, anong sinasabi mo? Hindi mo ba narinig? Tinanong kita kung patay ka na ba? Kung hindi, sayang. Kung patay ka na, mas simple sana ang lahat. Nawala ang pagiging mahina sa muka ni Isabella. Napalitan ng galit. How dare you? Oh, idare, pinutol ko siya. At hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Ang buhay mo. Ako ang nagligtas. Kaya pwede ko ring bawiin. Madali lang. Diba? Lumapit ako sa kanyang mukha at bumulong sa kanyang tainga ng may pagbabanta. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang magagandang bagay na ginawa ninyo ngang mahal mong kuya sa aking likuran. Villa Estrella. Morning after pill. Kailangan ko pa bang magpatuloy? Nanginginig ang buong katawan ni Isabel. Tiningnan niya ako nang hindi makapaniwala. Ang mamatay puno ng takot at gulat. Paano? Paano? Mo. Alam ko ang higit pa sa inaakala mo. Tumayo ako. Umatras ng ilang hakbang. At ibinalik ang aking malamig na ekspresyon ng doktor. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Sabihin mo sa akin ang lahat. O sisiguraduhin kong ang natitirang bahagi ngayong buhay sa ospital na ito ay mas masahol pa sa kamatayan. Pumili ka. Pagkasabi niyon, tumalikot ako at umalis. Iniwan si Isabel na lubok sa matinding takot. Alam kong ginagawa ko ang isang napakapanganib na bagay. Bantaan ang aking pasyente. Ngunit wala akong ibang pagpipilian. Para protektahan ang sarili ko, minsan kailangan ko ring maging isang halimaw. At mayroon akong kutob na ang relasyon ni Marco at Isabel ay hindi simpleng pagtataksil lang. May isang mas madilim na sikreto sa likod nito, at si Isabel lang ang makakapagbigay sa akin ng sagot. Ang kaking banta ay tila epektibo. Sa buong gabing iyon, inatake ne kapanik si Isabelle. Tumaas ang kanyang blood pressure at nakpakita nga senyales ng impeksyon sa sugat ng operasyon. Kinailangan akong tawagan ng nurse na nakaduty para bumalik sa ospital sa gitna ng gabi. Pagpasok ko, si Isabel ay nakabaluktot sa kama, nanginginig mula ulo hanggang paa. Ang nga matay dilat sa takot,
Nang makita niya ako, para siyang nakakita ang multo at mabilis na nagtakip ngang kumot hanggang sa ulo. Sinensyasan ko ang nurse na lumabas. Kumuha ako ng silya at umupo. Tahimik na pinapanot siya. Hindi ako nagsalita. Hinayaan kong gawin ng katahimikan at ng kanyang sariling takot ang trabaho. Pagkatapos ang mahabang sandali, hindi na kayang tiisin ang nakakabinging katahimikan. Sumilip si Isabel mula sa ilalim ng kumot at tiningnan ako ng may mga matang nagmamakaawa. Ate, please. Sasabihin ko na ang lahat. Sasabihin ko na ang lahat. Nahintay pa rin ako ng tahimik. Hindi lang kami ni Kuya Marco ang may gawa nito. Nagsimulang magsalita si Isabel. Nanginginig sa takot. Ang biyenan mo ang may alam ngang lahat. Siya ang nagplano ngang lahat. Nanigas ako. Si Ginang Carmen Santos, ang aking biyenan, ang babaeng laging nagpapakita na pagiging strikto at moralista ay siya palang nagmamanipula sa likod ng makasalanang relasyong ito. Magpatuloy ka. Sabi ko sa walang ekspresyong boses, nang hinik na ikinuwento sa akin ni Isabela ang lahat. Ang kanilang relasyon ni Marco ay nagsimula pa bago ako ikasal sa kanya. Mula pa noong kolehiyo ay nagibigan na sila. Ngunit maring tumutol si Ginang Santos dahil si Isabel ay ulila at hindi kapantay ang kanilang pamilya. Pinilit niya si Marco na hiwalayan si Isabel at pakasalan ako. Isang babaeng may matatak na trabaho, mataas na kita, at normal na pamilya para makakuha ng isang kalasak at isang taong susuporta sa pananalapi ng pamilya. Ngunit dahil hindi niya matiis na makitang naghihirap ang kanyang anak, pinayagan niya silang magpatuloy na magkita sa aking likuran. Sinabi niya kay Isabel, maging kerida ka lang muna sa anino, maghintay ka lang ilang taon, at kapag nabigyan ng anak ng Altea na yan ang pamilyang ito, hahanap ako ng paraan para paalisin siya para makasama na kayo ng opisyal. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman kong tumigil ang pagdaloy ng aking dugo. Ito ay isang malupit at perpektong sapwatan. Ginawa nila akong isang kasangkapan, isang makinang panganak, isang ATM. Ginamit nila ang aking pag-ibig at sakripisyo para sa kanilang maruming plano. Kinakalkula nila ang lahat, maliban sa isang bagay. Hindi ako maaring magkaanak. At bakit ngayon? Tanong ko sa paus na boses. Bakit kayo nagmamadaling magbakasyon? Bakit kayo naging pabaya para maaksidente? Nakatubili sandali si Isabel, pagkatapos ay umamin ng isang mas nakakatakot na bagay. Dahil buntis ako. Buntis. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking tainga na parang kulok. Tiningnan ko ang tiyan ni Isabel, na may benda pa rin mula sa operasyon. Pero kakabaksak mo lang, paano hindi na ngayon? Pinutol ako ni Isabela sa mahinang boses. Halos 3 buwan na sana. Dahil sa aksidente. Nawala siya. Napatalon ako. Bumagsak ang silya sa likod ko ng may malakas na kalabok. Nanginginig ang buong katawan ko. Iniligtas ko siya. Ngunit hindi ko nailigtas ang isang inosenteng buhay na walang kasalanan. Ako. Isang doktor. Hindi ko alam na buntis ang aking pasyente. Siya, ang doktor, ay hindi alam. Tiningnan ako ni Isabel nang may pagtataka. Nung in-ultrasound ako bago ang operasyon, hindi niyo nakita. Ultrasound. Naalala ko ang sitwasyon sa panahong kiyon. Isang matinding emergency. Nakatuon lang ako sa paghahanap na pinakmulan na pakduruho. Wala akong panahon para tingnan ang iba pa. Ang biyenan mo, alam niyang buntis ako. Pagpapatuloy ni Isabelle. Siya ang nagmamadali sa amin na magbakasyon para makapagpahinga ako at mailayo sayo. Sabi niya, kapag nanganak na akong lalaki, sasabihin niya kay Marco na hiwalayan ka, na ang ari-arian mo, ang bahay, ang kotse, lahat ay mapupunta kay Marco at sa aming anak. Hindi ko na kayang makinig pa. Lumabas akong kwarto ng pasuray-suray. Sumasandal sa pader para hindi matumba. Lahat ay lumampas na sa hangganan ng aking pasensya. Ang katrayduran, ang panloloko, ang pagkalkula, lahat ay dinala sa sukdulan. Hindi lang nila gustong agawin ang aking asawa, kundi pati na rin ang aking anak, kung nakaroon man ako, at ang aking ari-arian.
Sila ay isang kawan ng mademonyong nakasuot ng balat ng tao. Tumakbo ako sa banyo at sumuka ng parang bali. Isinuka ko lahat ng laman ng aking tiyan. At kasama nito ang lahat ng kapaitan at galit na kinimkim ko sa loob ng 5 taon. Nang wala na akong may suka, bumaksak ako sa malamig na sahig at humagulgol. Umiyak ako na parang bata. Umiyak ako para sa aking kapalaran. Para sa sanggol na hindi nakakitangang liwanag. Umiyak ako para sa lahat, ngunit sa gitnang ng hegbi, nakita ko ang aking refleksyon sa salamin sa harap ko. Isang kahabag-habag na babae, may namamaganam nga mata at mukhang puno ng luha. Hindi ako pwedeng bumaksak ng ganito. Hindi ko pwedeng hayaan silang magtagumpay. Umiyak na ako ng sapat. Simula sa sandaling ito, wala ng luha, galit na lang at isang walangawang planong pahihiganti. Tumayo ako, hinugasan ang aking muha, at tinitigan ang aking sarili sa salamin. Namumula ang mamata, ngunit ngayon ay matalas. Althea Reyes, kailangan mong mabuhay. Kailangan mong mabuhay para pagbayarin sila. At alam kong para isakatuparan ang planong iyon, hindi ko ito magagawa mag-isa. Kailangan kong isang kaalyado, at sa sandaling ito, ang tanging taong mapagkakatiwalaan ko, ang tanging taong may lakas at pag-unawa para tulungan ako, ay ang aking biyenan, si Ginoong Ricardo Santos. Kinakalkula ni Ginang Santos ang lahat, ngunit nakamali siyang isang malaking pagkakamali, minamaliit niya ang pananahimik ng kanyang asawa. Ang kwento ay umabot sa pinakamatensyong punto. Magtatagumpay kaya ang plano ngang pahihiganti ni Althea? At ano ang magiging papel ngang kanyang biyenan sa digmaang ito? Kung inaabangan ninyo ang kapanapanabik na pagbabagong ito, mag-subscribe na ngayon sa channel para maging una sa panunod ng susunod na kabanata. Ang inyong suporta ang nagtutulak sa amin na ipagpatuloy ang kwentong ito. Kinabukasan, gumising ako na may kakaibang linaw nga isip. Ang pagiyak ko kagabi ay tila hinugasan lahat ng kahinaan at pag-alinlangan sa loob ko. Ngayon, isa na lang ang layunin sa aking isipan. Pagbayarin ang mga nanakit sa akin. Alam kong para harapin ang isang taong kasing tuso ni Ginang Santos, hindi sapat ang galit. Kailangan ko ang isang perpektong plano, walang butas. At para doon, kailangan ko ang tulong aking biyenan, si Ginoong Ricardo Santos. Sinuwerta ako na lumabas si Ginang Santos para mag-asikaso ng ilang bagay. Hinintay ko ang tanghali para bisitahin ang kwarto ni Marco. Nandun si Ginoong Santos. Tahimik na nakbabalat ng mansanas para sa kanyang anak. Nang makita niya akong pumasok, bahagyang nagulat siyang itinaas ang kanyang ulo. Hindi ako nagsalita. Kumuha lang akong silya at umupo sa harap niya. Tay. Nagsimula ako sa isang kalmado at malinaw na boses. Kailangan po nating mag-usap. Ibinaba ni Ginoong Santos ang kutsilyo at mansanas at tiningnan ako ng mabuti. Magsalita ka, nakikinig ako. Hindi na ako nakpalihoy-lihoy pa. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat na inamin ni Isabela sa akin kagabi. Ikinuwento ko ang sabwatan ni Ginang Santos. Kung paano niya alam at kinunsinti ang relasyon ni na Marco at Isabel, bago pa man kami ikasal. Ikinuwento ko ang kanyang plano na gawin akong isang makinang panganak at isang ATM. At sa huli, ikinuwento ko ang nawalang anak ni Isabel at kung paano ipinangako ni Ginang Santos na hahawiin niya ang daan para palitan ako ni Isabel at ng kanyang anak. Habang nagsasalita ako, nanatiling matatak ang aking boses, walang bahid ng panginginig. Hindi ako nagrereklamo para humingi en awa. Naglalatak lang ako ng mga katotohanan. Habang nagsasalita ako, tahimik na nakikinig si Ginoong Santos. Unti-unting dumilim ang kanyang muha. Ang kanyang makamay, na nakapatong sa kanyang matuhot, ay kumuyom ng mahigpit na halos lumabas ang maugat. Nang matapos ako, malalim siyang napabuntong hininga, walang sinasabi. Ang buntong hiningang iyon ay tila naglalaman ng lahat ng pagkadismaya at sakit sa mundo. Pagkatapos ng mahabang sandali, tiningnan niya ako. Ang kanyang nga mata ay pinahalong awa at pagkakasala. Althea, patawarin mo ako. Sabi niya sa paus na boses. Naging duwag ako.
Alam kong hindi mabuting tao ang biyenan mo, pero para sa kapakanan ng pamilya. Para sa mga panlabas na anyo, pinili ko ang manahimik. Hindi ko alam na ang aking pananahimik ay magdudulot sa iyo ang ganitong sakit. Hindi ko po kayo sinisisi, Tay, sagot ko. Gusto ko lang pong magtanong ng isang bagay. Handa po ba kayong sumama sa akin ngayon para ilantat ang lahat ng ito, para hanapin ang hustisya para sa akin, at para sa nawalang bata na iyon? Sa mga mata ni Ginoong Santos, kumislap ang isang determinasyon na hindi ko pa nakikita dati. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong niya. Isang bagay lang po, sabi ko, lumalapit sa kanya. Magtiwala kayo sa akin at sundin ang aking plano. Pinapangako ko, hindi ko kayo bibiguin. Ang aking plano ay napakasimple, ngunit napakatapang. Gusto kong gamitin ang sariling sapwatan ni Ginang Santos bilang sandata laban sa kanya. Gusto niyang maglaro ng dula-dulaan? Perpekto. Magtatayo ako ng isang mas malaking dula kasama niya, isang dula kung saan ako ang direktor. Bilang unang hakbang, hiniling ko kay Ginoong Santos na tawagan si Ginang Santos at sabihin sa kanya na si Marco, nang malaman ang pakawalang sanggol ni Isabel, ay wasak na wasak at baksak ang loop. Dapat gampanan ni Ginoong Santos ang papel ng asawang nag-aliw sa kanyang asawa. Dapat niyang sabihin na nangyari na ang nangyari at ang pinakamahalaga ngayon ay gumaling agad si Isabel para mabigyan ang pamilya ng isa pang lehitimong tagapagmana. Dapat din niyang ipahiwatik na si Marco ay lubos na nadismaya sa akin at tila sabik ng makipaghiwalay. Ginanap ni Ginoong Santos ang kanyang papel ng perpekto sa telepono. Si Ginang Santos, nang marinig ito, ay napabuntong hininga. Naniwala siyang lahat ay naayon sa plano, na wala pa rin akong alam. At si Marco ay nasa kanyang panik. Wala siyang hinala at masaya pang sinabi kay Ginoong Santos na bibili siyang ang pinakamahusay na mga pampalusok na pagkain para sa kanyang hinaharap na manugang. Bilang pangalawang hakbang, sinimulan ko ang aking sariling pag-arte. Nagpanggap akong isang asawang lubok sa sakit at pagsisisi. Pumunta ako sa kwarto ni Marco na umiyak at huminging ng tawad sa hindi ko pag-alaga sa kanya ng mabuti. Sinabi kong masyado akong nakatuon sa aking trabaho at napabayaan ko ang pamilya. Nangako akong magbabago, na magiging mabuting asawa. Si Marco, sa pagitan ng pagkakasalan na nararamdaman na niya at ng aking nakakagulat na pagbabago ng ugali, ay walang hinala. Kinuha pa niya ang aking kamay at inalo ako. Sinasabing hindi ko ito kasalanan. Pumunta rin ako sa kwarto ni Isabelle na may dalang prutas at sabaw ng manok. Umupo ako sa tabi niya at may luhang mga mata na kinuha ang kanyang kamay. Isabelle, sorry. Hindi ko alam. Sinadya kong iwanan ang pangungusap na bitin. Si Isabel, na nakatanggap ng aking matagubilin, ay umarta rin ng perpekto, umiyak, at sinabing, Ate, kasalanan ko. Nilabag ko ang tiwala mo. Naktanghal kami ng isang nakakaantak na eksena ang pagkakasundo ng makipag. At siyempre, ang eksenang iyon ay nakarating sa pandinig ni Ginang Santos. Lalo siyang nagalak. Naniwala siyang sumuko na ako ng tuluyan. Na sinusubukan kong makipag-ayos sa kanya para iligtas ang aking kasal. Ang bitak ay perpektong naitakda. Lahat ng aktor ay nasa kanilang mapwesto. Ang biyenan, nalasing sa kanyang tagumpay, ay walang kamalay-malay na ang lambat na lihim naming tinahi ng aking biyenan ay dahan-dahang nagsasara sa paligid niya. At ang pinakamalaking isda na lumalangoy diretso sa lambat na iyon ay siya mismo. Sa mga sumunod na araw, patuloy akong nangalap ngang mahahalagang ebidensya. Hiniling ko sa isang kaibigan na nagtatrabaho sa isang kumpanya ng telepono na kunin para sa akin ang lahat ng matala ng tawag at text message sa pagitan ni Ginang Santos, Marco, at Isabel sa loop ng nakaraang taon. Malinaw na inilantat ng ebidensya ang kanilang plano. Mula sa pag-ayos ng mga business trip ni Marco, nasa katunayan ay mga getaway kasama si Isabelle. Hanggang sa pag-usap ng mga paraan para makakuha ng pera sa akin. Handa na ang lahat. Hinihintay ko na lang ang tamang sandali, isang sapat na malaking entablado para ibaba ang kurtina ng farsang ito. At ang pagkakataon ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan ko, si Ginang Santos. Sa kanyang kayabangan, ay nagpasya na mag-organisa ngang
Isang party sa bahay para ipagdiwang na nalagpasan ni Marco at Isabel ang aksidente. Inimbitahan niya ang lahat ng malalapit na kamag-anak at kaibigan. Malinaw ang kanyang layunin, samantalahin ang okasyon para ipahiya ako sa publiko at hawiin ang daan para kay Isabelle. Hindi niya alam na ang party na pinahandaan niya ng husto ay ang mismong entablado na hinihintay ko. Ito ang magiging lugar kung saan lalabas ang lahat ng maruruming sikreto. Ang party ay ginanap sa isang Sabadoeng gabi sa mismong bahay na tinulungan kong bayaran ng malaki. Ang bahay ay marangyang pinalamutian, nakniningning ang nga ilaw, at maingay ang kapaligiran. Si Ginang Santos, na nakasuot ng dark red velvet na damit, ay naglalakat-lakat, binabati ang lahat na may malawak na ngiti. Tila siya isang reyna na namumuno sa isang piging ng tagumpay. Si Marco at Isabel ay nakalabas na ng ospital. Si Marco ay nakasuot ng eleganteng suit, bagaman maputla pa rin ang kanyang muha. Naglalakad siya sa tabi ko. Paminsan-minsan ay nagsasabi ng ilang salita ng pag-alala. Perpektong ginagampanan ang papel ng nagsisising asawa. Si Isabel, na may suot na puting bestida, ay nakaupo sa isang sulok, nakukunwaring mahina at kawa-awa. Lahat ng maawaing tingin ng makamag-anak ay nakatuon sa kanya. Ako, ang bidangang nabigong farsang ito, ay nakasuot lamang ng isang simpleng itim na bestida na may kaunting makeup para itago ang aking pagod. Naglilibot ako sa party, nagsisilbingan sa at inumin, ginagampanan ang aking papel bilang masunuring manugang at mapagbigay na asawa. Walang nakapansin na sa likod ng aking nakangiting resignasyon ay may nabubuong bagyo. Nang dumating na ang lahat ng bisita at nasa kasagsagan na ang party, taimtim na tumayo si Ginang Santos, itinaas ang kanyang baso ang alak, at itinaas ang kanyang boses. Ngayong gabi, sa ngalan ng aking pamilya, gusto kong pasalamatan ang lahat na dumayo mula sa malayo para makibahagi sa aming kasiyahan. Sa panahong ito, ang aming pamilya ay dumaan sa isang malaking pagsubok. Ang aking anak na lalaki at ang aking ampon na anak na babae ay dumanas ng isang kapuspalat na aksidente, ngunit salamat sa basbas ng aming maninuno at sa tulong ng langit. Pareho nilang nalakpasan ang krisis. Huminto siya at tiningnan ako ng may kayabangan. Sinasamantala ko rin ang pagkakataong ito para pasalamatan ang aking manugang, si Althea Reyes. Bagaman may ilang hindi pagkakaunawaan sa kanilang kasal, sa mahihirap na panahong ito, inalagaan niya at ginamot ang kanyang asawa at hipak ng may malaking debosyon. Siya ay isang tunay na masunuring manugang. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa silid. Tiningnan ako ang matao ng may pahanga. Pinuri nila ang aking pagpaparaya at pagiging mapakbigay. Ngumiti si Ginang Santos ng may tagumpay. Matagumpay niyang itinayo ang imahe ng isang makatwirang biyenan, ng isang maayos at masayang pamilya. Ginawa niya akong isang kasangkapan para itaas ang kanyang sariling reputasyon. Ngunit hindi niya alam na malapit nang matapos ang kanyang dula-dulaan. Nang halos matapos ng kumain ang lahat, muling tumayo si Ginang Santos. Sa pagkakataong ito, medyo mas seryoso ang kanyang boses. Mga kaibigan, ngayon, bukod sa pagdiriwang ng pagaling ng aking mga anak, mayroon akong isa pang mahalagang anunsyo. Nanahimik ang silid. Tumikhim siya at tinitigan ako. Ang relasyon ni Marco at Althea ay dumanas ng maraming lamat sa panahong ito at pareho na silang pagod. Sa tingin ko, oras na para palayain nila ang isa't isa. Palayain ang isa't isa. Ang masalitang iyon, bagaman sinabi niya ng malumanay, ay parang isang sentensyang naibigay na. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Itinaas niya ang kanyang kamay para patahimikin sila. Ngunit ang aming pamilya ay isang disenteng pamilya. Si Althea ay naging manugang namin sa loob ng 5 taon. At bagaman wala siyang merito, nagtrabaho siya ng husto. Kaya, pagkatapos ng annulment, nagpasya ang aming pamilya na bigyan si Althea ng kompensasyon na 200,000 bilang isang maliit na tulong para makapagsimula ang babaeng bagong buhay. At ang bahay na ito kung saan nakatira ang mag-asawa ay pag-ari ng aming pamilya. Kaya natural na si Marco ang patuloy na mamamahala nito. Akane 200,000 at ang bahay ay pag-ari ng kanilang pamilya. Ang kanyang kawalang hiyaan ay lumampas sa aking imahinasyon.
Ang bahay na binili ko ang higit sa enham 33 milyon ay naging pag-ari na ngayon ang kanilang pamilya. At ang aking 5 taon ang pagsisikap, pera, at kabataan ay nakakahalaga lamang ang 220,000. Nakita ko ang nanunuyang ngiti ni Isabel at ang mapagtagumpay na tingin ni Marco. Hinihintay nila ako. Hinihintay na umiyak, magmakaawa, o gumawa ng eksena. Ngunit hindi ko ginawa. Dahan-dahan akong tumayo, lumapit, at hinarap ang lahat. Hindi ko tiningnan si Ginang Santos, kundi diretso sa aking biyenan, si Ginoong Ricardo Santos. Ang huling konsensya na natitira sa pamilyang ito. Tay, mga tito, tita. Sa inyong lahat. Nagsimula akong magsalita. Ang aking boses ay hindi malakas, ngunit malinaw na umalingaw-ngaw sa buong silid. Pwede po ba akong magsalita ng ilang salita? Sinubukan akong putulin ni Ginang Santos, ngunit itinaas ni Ginoong Santos ang kanyang kamay para pigilan siya. Magsalita ka, sabi niya. Nagpapasalamat ako sa kabutihan ng aking biyenan. Lumingon ako kay Ginang Santos. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa aking malabi. 20,200,000 ay malaking pera. Ngunit sa tingin ko, hindi ko ito kakailanganin. Yuminto ako, tiningnan ang lahat, at pagkatapos ay nagpatuloy sa isang matatag na boses. Dahil baka ang buong yaman ko, ang yaman ng aking asawa, at marahil ang buong yaman ng pamilyang ito, ay malapit nang maubos hanggang sa huling sentimo. Nakagulo ang buong silid. Tiningnan ako nga tao nang hindi makapaniwala. Sumigaw si Ginang Santos. Anong pinagsasabi mo? Nababaliw ka na ba? Hindi ako nababaliw, sagot ko. Ang aking boses ay nakakatakot na kalmado. Sinasabi ko lang ang totoo. Isang katotohanan na sa tingin ko ay dapat malaman ng lahat ng narito. Lumingon ako at sinanyasan ang isang taong hindi inaasahan ng lahat. Bumukas ang pinto ng sala at pumasok si Dr. Mateo Cruz na nakasuot ng kanyang puting coat. Sa likod niya ay sumusunod ang dalawang naka-uniformeng pulis. Ang masayang kapaligiran ng party ay biglang nanigas. Lahat ay natulala. Hindi naiintindihan ang nangyayari. Ang paglitaw ni Dr. Mateo Cruz at ng dalawang pulis ay ginawang isang pansamantalang korte ang party ng pamilya. Lahat ng tingin ay nakpalit mula sa sorpresa at kuryosidad tungo sa pagkalito at takot. Si Ginang Santos ang unang nakreyak. Tumayo siya ng bigla, itinuro ako, at sumigaw sa matinis na boses. Ikaw. Bakit ka tumawag ng pulis? Gusto mo bang gumawang iskandalo dito? Hindi ako nanggugulo. Sagot ko sa parehong nakakagulat na kalmadong boses. Nagdala lang akong ilang tao para magpatuto sa katotohanan. Lumapit si Dr. Mateo Cruz. Seryoso ang kanyang muha. Magandang gabi sa lahat. Ako si Mateo Cruz, hepe ng Iarang City Hospital. Ngayong gabi. Hindi ako narito bilang doktor, kundi bilang isang saksi. Lumingon siya kina Marco at Isabel, na nakaupong nanigas sa kanilang masilya. Ginong Marco Santos, binibining Isabel Santos, naalalanjo ba ako? Yumuko sina Marco at Isabel. Hindi magawang tumingin sa kanya. Nagpatuloy si Dr. Cruz. Pareho kayong dinala sa ospital pagkatapos ngang isang aksidente sa sasakyan. Ngunit ang mga pagsusuri sa dugo ay nagpakita na ang blood alcohol level ni Ginoong Santos ay lumampas sa legal na limit. Nakmaneho kayo ng lasing na naglagay sa panganib ngang inyong buhay at ng iba. Ito ay isang krimen na may pananagutang kriminal. Tumango ang isa sa mga pulis na nasa tabi niya para kumpirmahin. Mayroon kaming sapat na ebidensya para magsampang kaso. Ginoong Santos, kailangan niyong harapin ang legal na pananagutan sa inyong maginawa. Napasuray si Ginang Santos at muntik ng matumba. Hindi niya kailanman naisip na ang aksidenteng itinuturing niyang simpleng kamalasan ay may legal na implikasyon. Ngunit simula pa lang iyon. Lumapit ako at kinuha ang isang bungkos ng mapapel mula sa kamay ni Dr. Cruz. Mga kaibigan, umalingaw-ngaw ang aking boses. Ang pagmamaneho ng lasing ng aking asawa ay maaring isang pagkakamali sa isang sandali. Ngunit may iba pang mga pagkakamali na sistematikong kinakalkula na hindi maaring patawarin. Itinaas ko ang resibo mula sa Villa Estrella. Ito ang resibo ng romantikong getaway ng aking asawa at ng aking hipag, si binibining Isabel Santos,
bago ang aksidente. Ang kabuuang halaga ay halos 150,000. Binayaran gamit ang supplementary card na ibinigay ko sa aking asawa na nakakonekta sa aking bank account. Nakaroon ng mabulungan. Tiningnan ng mataw sina Marco at Isabel nang may pakasuklam. At hindi lang yan, nagpatuloy ako. Inilabas ang mabang statement na inihanda ko. Sa nakaraang taon, lihim na naglilipat ng pera ang aking asawa mula sa aming joint account patungo sa isang lihim na account sa pangalan ni Isabel Santos. Ang kabuuan ay lumampas sa antay 1 milyon. Ang perang ito ay ginamit para sa pagbili ng luxury item, paglalakbay, at pagbabayad ng down payment sa isang luxury apartment. Lahat gamit ang perang pinahirapan ko. Ikaw. Imbento mo lang yan. Sigaw ni Ginang Santos. Hindi yan totoo. Imbento man o hindi nagsisinungaling ang manumerong ito, sagot ko, inilapak ang statement sa mesa. Kung hindi naniniwala ang aking biyenan, maari niyang suriin ng direkta sa bangko. At higit sa lahat, huminto ako at tinitigan si Isabel, na nanginginig. Marahil ang perang iyon ay para sa manggagastusin sa pagbubuntis ang tagapakmana na inaasahan ang buong pamilyang ito. Tama ba, Isabel? Ang aking manggasalita ay parang isang bomba sa gitnang silit. Lahat ay napanganga. Hindi makapaniwala sa narinig. Si Isabel. Buntis sa anak ni Marco. Tiningnan ni Ginang Santos ang kanyang anak at pagkatapos ay si Isabel nang hindi makapaniwala. Alam niyang nakikita sila. Pero malamang kahit siya ay hindi alam ang tungkol sa pagbubuntis. Humagulgol si Isabel at isinupsop ang kanyang mukha sa mesa. Ang kanyang pananahimik ay ang pinakamalinaw na pag-amin. Sa sandaling iyon, isa pang babay ang tumayo mula sa mga tao. Ito ang asawa ang pinsan ni Marco. Lumapit siya kay Isabel at sinabi sa maawahing boses. Isabel, totoo ba? Sabihin mo sa aming lahat. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin. Ang kanyang mamata ay puno ng pahingingang paumanhin. Althea, sorry. Matagal ko nang alam ang tungkol kina Marco at Isabel. Sinubukan ko silang pigilan ng ilang beses, pero hindi sila nakinig. Gusto kong sabihin sa'yo, pero natatakot akong masira ang pamilya. Ang pag-amin ng aking pinsan-in-law ay parang isa pang saksak sa aking wasak na puso. Hindi lang ang pamilyang Santos, kundi pati na rin. Ang ibang makamag-anak ay alam. Sabay-sabay nilang itinago ito. Sabay-sabay nila akong ginawang tanga. Ato andia. Hatatata. Atatata. Dusma tata. Ngunit wala ng panahon para sa kalungkutan. Kailangan kong tapusin ang dulang ito. Tiningnan ko si Marco, na nakaupo na parang isang estatwa ang bato. Walang isang salita ang paliwanag o pahingi ang tawad. Marco, tinawag ko ang kanyang pangalan sa isang malamig na boses. Wala ka bang sasabihin? Itinaas ni Marco ang kanyang ulo at tiningnan ako ng may mga matang walang laman. Althea. Ako. Ngunit hindi niya may pagpatuloy dahil sa sandaling iyon, ang aking biyenan, si Ginoong Ricardo Santos, na nanahimik mula pa sa simula, ay biglang tumayo, lumapit kay Marco ng walang salita, at sa harap ng pakamanghang lahat, itinaas ang kanyang kamay at binigyan ng isang malakas na sampal sa pisngi ang kanyang anak, na dati niyang ipinagmamalaki. Ang markang 5 daliri ay naiwan sa kanyang mukha. Hayop ka! Sigaw niya. Nanginginig ang boses sa galit. Alam mo ba ang ginawa mo? Ang sampal na iyon ay hindi lang para kay Marco. Alam kong ito ang huli ng pahingi ng tawad at pagsisisi ni Ginoong Santos sa akin. Papalapit na sa katapusan ang dula. Ngunit kaya bang burahin ng isang sampal ang lahat ng sugat? Magdudulot ba sa akin ng kapayapaan ang inilantat na katotohanan? Ang sampal ni Ginoong Santos ay parang isang kampanang gumising sa lahat mula sa pagkatulala. Ang tensyonadong kapaligiran sa silid ay naging kaguluhan. Si Ginang Santos, na natulala sandali, ay sa wakas ay nagriyak. Ngunit sa halip na kilalanin ang kasalanan ng kanyang anak, sumugot siya sa akin. Ang kanyang mamata ay namumula sa galit. Lahat to dahil sa'yo, baok na babae. Kung binigyan mo lang sana nga po ang pamilyang ito, hindi sana nahanap ngang ibang babae si Marco. Ang kanyang malulupit na salita ay parang lason,
na naglagay ngasin sa pinakamalalim na sugat ng aking puso. Sa loob ng 5 taon, hindi mabilang na mga klinika ang binisita namin ni Marco. Sabi ngang doktor, pareho kaming malusok. Hindi pa lang dumarating ang tamang panahon. Tiniis ko ang pressure mula sa aking mga biyenan. Uminom ako ng hindi mabilang na mapapait na halamang gamot sa pag-asang makaanak. At ngayon, ang lehitimong pagnanais na iyon ay naging kasalanan ko, ang dahilan para sa pagtataksil ng kanyang anak. Mama, sigaw ni Marco. Marahil ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na itinaas niya ang kanyang boses sa kanyang ina. Tama na. Ngunit si Ginang Santos ay nawala na sa kanyang katinuan. Patuloy niya akong ininsulto at pinahiya sa pinakamasakit na mga salita. Sinasabi ko sa iyo, huwag mong isipin na nanalo ka na. Akala mo nanalo ka na dahil nailantat mo si Isabel? Buntis siya. Buntis sa anak ng anak ko. Ikaw. Isa ka lang baok. Malapit ka ng palayasin sa bahay na to. Sa sandaling iyon. Isang malalim at malakas na boses ang umalingaw-ngaw. Na nagpatahimik sa lahat ng ingay. Manahimik ka na. Ito si Ginoong Ricardo Santos. Lumapit siya at tumayo sa harap ko. Hinarap ang kanyang asawa. Pula ang kanyang muka sa galit. Hindi ka pa ba tapos? Tao ka pa ba? 5 taon kang tiniis ni Althea at ng buong pamilyang ito. Hindi pa ba sapat? At ngayon? Kailangan mo pang tapakan ang kanyang nga sugat. Kinakampihan mo siya. Nautal si Ginang Santos. Manugang siya. Normal lang na magtiis siya. Sino ba ang nagsabi sa kanyang hindi siya makaanak? Hindi makaanak? Ngumiti si Ginoong Santos ng mapait. Ang ngiting iyon ay naglalaman ng malalim na kalungkutan. Sigurado ka bang kasalanan niya? O baka naman, kasalanan ng pinakamamahal mong anak? Ang mga salita ni Ginoong Santos ay muling nagpatahimik sa silid. Lahat ay naguluhan, hindi naintindihan kung ano ang kanyang tinutukoy. Si Ginang Santos ay natigilan din. Anong ibig mong sabihin? Hindi sinagot ni Ginoong Santos ang kanyang asawa. Lumingon siya kay Marco, na nakayuko at nanginginig. Marco, magsalita ka. Sabihin mo sa kanilang lahat dito ang totoo. Ilang taon mo nang niloloko ang lahat, kasama na ang asawa mo? Oras na para harapin mo ang iyong kaduwagan. Papa. Nautal si Marco. Ang kanyang muha ay kasing puting kandila. Itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan ako. Sa kanyang nga mata, nakita ko ang sukdulang desperasyon at kahihiyan. Papa, please. Nagmakaawa siya. Si Ginoong Santos, na desididong hindi siya bigyan ng takas, ay nagsabi ng may diin. Kung hindi ka magsasabi ngayon, huwag mo na akong tawaging ama. Sa ilalim ng pressure mula sa kanyang ama at marahil sa naipon na pagkakasala sa loob ng maraming taon, sa wakas ay bumagsak si Marco. Lumuhod siya sa sahig at humagulgol na parang bata. Kasalanan ko. Lahat to kasalanan ko, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Ako ang hindi maaring makaanak. Ang pag-amin na iyon ay parang isang kitlat. Na nag-iwan sa buong silit sa isang estado ng pagkabigla. Napasuray si Ginang Santos. Kumapit siya sa braso ngayong isang silya na may malalaking mata, hindi makapaniwala. Anong sinabi mo? Ulitin mo. 3 taon na ang nakalipas. Kinumpirma nga resultang pagsusuri na baok ako dahil sa mga komplikasyon ng bekenong bata ako. Pagpapatuloy ni Marco, umiiyak. Nang malaman kong buntis si Isabel, alam kong hindi akin iyon. Pero sa sobrang takot at duwag ko, nagbulak-bulagan ako. Pumayak akong maging ama para lang may tago ang kahihiyan ko. Wala akong lakas na loob na sabihin sa kahit sino. Natakot ako. Natakot akong madismaya si Mama. Naiwanan ako ni Althea. Kaya itinago ko ito sa lahat. Nakatayo lang ako doon, pinapakinggan ang kanyang nga salita. Nararamdaman kong umiikot ang mundo sa paligid ko. Baok. Siya ang baok. At sa lahat ng mataong ito, hinayaan niya akong pasanin mag-isa ang pressure. Hinayaan niya akong maniwala na kasalanan ko. Hinayaan niyang sisihin at hiyain akong kanyang ina. Siya ay isang duwag na hindi mapapatawad. Ngunit pagkatapos ay isang mas nakakatakot na tanong ang pumasok sa aking isipan. Kung baok si Marco, kaninong anak ang dinadala ni Isabel?
Lumingon ako para tingnan si Isabelle, na nakaupo, nanigas. Sa kanyang silya, ang mukha'y kasing puting papel. Tila pareho ang inisip niya lahat. Lahat niya tingin ay napako sa kanya. Binuksan ni Ginang Santos ang kanyang bibig, nanginginig ang boses. Isabel, ang batang dinadala mo. Hindi kay Marco. Hindi sumagot si Isabel, umiling lang ng malakas habang malalaking luha ang gumugulong sa kanyang mapisngi. Ang hangin sa silid ay naging hindi na mahihinga. Isang sikreto ang nabunyag para lang magbigay daan sa isang mas malaking sikreto. Mukhang hindi pa tapos ang dulang ito. Mayroon itong madidilim na sulok at mga katotohanan na walang sinuman ang nakahula. At alam kong para mailantat ang huling sikreto, kailangan kong gawin ang isang bagay. Isang bagay na magpapasya sa kapalaran ng lahat sa silid na iyon. Ang pag-amin ni Marco ay nagbago ng lahat. Ang katotohanang siya ay baok ay hindi lang isang malaking pagkabigla sa kanyang pamilya, kundi nagdulot din ng isang napakalaki at nakakatakot na tanong, kung hindi anak ni Marco, kaninong anak ang dinadala ni Isabel? Ang lahat ng atensyon, lahat ng tingin ng hinala at akusasyon, ay nakatuon na ngayon kay Isabel Santos. Nakabaluktot siya sa kanyang silya. Basang-basa ang luha ang muha. Nanginginig na parang dahon sa hangin. Hindi niya magawang itaas ang kanyang ulo para tingnan ang sinuman. Magsalita ka. Sabihin mo sa akin. Kaninong anak yan? Si Ginang Santos ang unang bumasak sa katahimikan. Sumugot siya kay Isabelle. Sinabunutan ito, at sumigaw na parang isang nasugatang hayop. Niloko mo ang buong pamilya namin. Kaninong bastardo ka nakipagtalik sa likod ng anak ko? Umiyak lang at nagmamakaawa si Isabel. Hindi po, Ginang. Hindi po, please. Nagmadaling pahiwalayin ni Ginoong Santos at ng ilang kamag-anak si Ginang Santos. Muling nagkagulo ang silid. Sa gitna ng eksenang iyon, ako lang ang nanatiling kalmado. Hindi ko na kinasusuklaman si Isabelle. Sa halip, naawa ako sa kanya. Biktima rin siya. Isang piyesa ang chess sa laro ni Ginang Santos at sa kaduwagan ni Marco. Ngunit ang awa ay hindi nangangahulugang pagpapatawad. Kailangang lumabas ang katotohanan. Lumapit ako kay Isabel at umupo sa tabi niya. Hindi ko siya sinigawan o inakusahan. Ipinatong ko lang ang isang kamay sa kanyang balikat at sinabi sa isang malumanay ngunit matatak na boses, Isabel, tingnan mo ako. Dahan-dahang itinaas ni Isabela ang kanyang ulo. Ang kanyang namamagang mga mata, puno ang takot, ay tumingin sa akin. Hindi kita sinisisi, sabi ko. Alam kong marami ka ring dinanas. Ngunit hindi ka na pwedeng manahimik. Kailangan mong sabihin ang totoo. Hindi lang para sayo, kundi para na rin sa batang dinadala mo nun. Wala siyang kasalanan. May karapatan siyang malaman kung sino ang kanyang ama. Ang aking nasalita ay tila tumama sa huling hiblangang konsensya na natitira kay Isabel. Tiningnan niya ako. Pagkatapos ay si Marco na nasa sahig, at pagkatapos ay si Ginang Santos na hawak ng iba. Sa wakas, na parang tinipon ang lahat ng kanyang lakas, huminga siya nga malalim. Kay Ginong Ricardo po. Ang mga salitang Ginoong Ricardo ay halos isang bulong. Ngunit ang epekto nito ay parang isang atomic bomb. Ang silid ay naging isang libingan ng katahimikan. Lahat ay tumingin ng hindi makapaniwala sa biyenan, si Ginoong Ricardo Santos, ang patriarkal at marangal na lalaki na ilang sandali lang ay ipinagtanggol ako at pinagalitan ang kanyang anak. Sinungaling ka, sigaw ni Ginang Santos sa paus na boses. Naklakas loob kang siraan ang iyong biyenan. Hindi po ako nagsisinunggaling. Humagulgol si Isabelle. Totoo po, si Ginoong Ricardo. Siya po, hindi niya may pagpatuloy. Isinupsop na lang ang kanyang mukha at umiyak. Si Ginoong Ricardo Santos ay nanigas na parang isang estatwa. Ang kanyang mukha ay nagpalit mula sa pula hanggang sa puti. Kumapit siya sa mesa, napasuray para hindi matumba. Hindi pwedeng mangyari to. Mahinang bulong niya. Ako mismo ay hindi makapaniwala sa aking narinig. Masyadong absurd. Lumampas sa lahat na imahinasyon. Mula sa isang karaniwang kwentong pagtataksil,
Naging isang nakakatakot na trahedya ngang inches. Ngunit pagkatapos, ay naalala ko ang mamaliliit na detalye na dati kong pinalampas. Naalala ko ang pagkakataong kakaiba ang tingin ni Ginoong Santos kay Isabela. Hindi ito tingin ng isang ama-amahan sa kanyang anak. Naalala ko ang mga pagkakataong binibilhan niya ito ngang mamahaling regalo ng walang dahilan. At naalala ko ang usapang narinig ko sa pagitan ni Ginoong Santos at Ginang Santos nang sinabi niya, "Akala mo ba hindi ko alam ang tungkol kina Marco at Isabel? Sa panahong kiyon, akala ko alam, niya lang ang kanilang relasyon. Ngunit baka, mas marami siyang alam. Baka hindi lang niya alam, kundi bahagi siya nito." Ebidensya. Anong ebidensya mo? Sigaw ni Ginang Santos, kumakapit sa kanyang huling pag-asa. O nag-imbento ka lang para isisi sa iba? Ebidensya. Nanginginig na kinuha ni Isabel mula sa kanyang bag ang isang lumang cellphone. Dito po may mga text. Sa sandaling iyon, si Ginoong Santos, na kanina pa hindi gumagalaw, ay biglang kumilos. Sumugot siya kay Isabelle para agawin ang telepono. Akin na yan. Walang hiya ka. Gusto mo bang sirain ang buong pamilya? Ngunit mas mabilis ako. Mula nang banggitin ni Isabel ang mamensahe, inaasahan ko na ang kilos ni Ginoong Santos. Humadlang ako at hinarangan ang kanyang kamay. Nakaroon ng agawan. Lumipat ang telepono mula sa kamay ni Ginoong Santos at nahulog sa akin. Nasalo ko ito. Huwag kang mangarap. Umungol si Ginoong Santos. Sumusugot sa akin na parang isang hayop. Ngunit si Dr. Mateo Cruz at ang dalawang pulis ay napapanahong nakialam. Naghihintay sila sa labas ng pinto. Sa aking hiling. Ginoong Ricardo Santos, kumalma po kayo. Utos ang isang pulis, mahigpit na hinahawakan ang kanyang braso. Anumang kilos ng pahatlang sa hustisya ay mapaparusahan ng batas. Walang magawang nakpumiglas si Ginoong Santos. Ang kanyang marangal at patriarkal na anyo ay tuluyang nawala. Nakiwan na lang ng takot at kabaliwan ng isang nahuling kriminal. Hinawakan ko ng mahigpit ang telepono. Naramdaman kong malakas ang tibok ng aking puso. Ang huling tabing ng sikreto ay malapit ng itaas, at alam kong ang katotohanang nilalaman nito ay ang huling saksak na tuluyang wawasak sa pagkukunwari at kasalanan ng pamilyang ito. Ang lumang cellphone ni Isabel ay nag-aapoy sa aking kamay na parang isang nagbabagang uling. Hindi ito isang simpleng aparato. Ito ang kahon ni Pandora na naglalaman ng pinakamadilim na sikreto ng pamilyang Santos. Ang huli at hindi matututulang ebidensya. Hawak nga pulis si Ginoong Santos. Hindi na siya sumisigaw. Humihingal na lang, na may tinging punong galit at desperasyon. Ang silit ay naging isang nakatakot na katahimikan. Na binabasak lamang ng ngahikbi ni Isabel at ang hirap na pahinga ni Ginang Santos. Hindi ko agad binuksan ang telepono. Alam kong ang nilalaman nito ay hindi lang maglalantat kay Ginoong Santos, kundi magiging isang napakalaking pakabigla rin para sa lahat ng naroroon. Tiningnan ko ang manatatakot na kamag-anak, si Marco na nakaluhot na parang isang bangkay na walang kaluluwa, at si Ginang Santos, na ngayon ay mas kahabag-habag pa sa isang pulubi. Binuksan ko ang aking bibig. Ang aking boses ay hindi na malamig, kundi malalim. Puno ang malalim na kalungkutan. Walang sinuman sa atin ang gustong umabot sa ganito. Ngunit ang katotohanan, gaano man kasakit, ay dapat mailantat. Binuksan ko ang telepono. Ang password ay ang kaarawan ni Isabel. Napakasimple. Isang patunay ng kanyang kawalan ng pag-ingat. Sa inbox ng mga mensal. Isang pag-usap sa kontak na papa ay nakapin sa itaas. Binuksan ko ito. Daan-daan, libu-libong mensahe sa loob ng mahigit isang taon. Hindi ito ang mga malambing na mensahe ng isang ama sa kanyang anak. Ito ay masalita ng pag-ibig, mangga-date, selos, at maruruming pakalkula. Isabelle, may oras ka ba mamaya? Susunduin ka ni Papa. Umalis na naman ang mama mo papuntang probinsya. Ang gandang damit mo kanina. Gusto ko yon. Huwag kang lumabas kasama ang lalaking yon. Ayaw ni Papa sa kanya. At ang pinakabagong mga mensahe, ang nagpalamig sa aking dugo. Sigurado ka bang anak ko yan? Sigurado po.
Kinakalkula ko ang mga petsa. Imposibleng kay Kuya Marco. Magaling. Magpahinga ka lang at alagaan ang sarili mo. Si Papa na ang bahala sa lahat. Hahanap ako ng paraan para tanggapin siya ni Marco bilang sarili niyang anak. Kapag napaalis na natin si Althea, ikaw na ang magiging reyna ang bahay na to. Lahat ng ari-arian ay mapupunta sa atin at sa ating anak. Kaya pala, lahat ay isang dula sa loob ng isa pang dula. Ang pagtataksil ni na Marco at Isabel ay sa katunayan ay isang mas malaking dula na idinirehe mismo ni Ginoong Santos. Hindi lang siya gusto ang isang tagapagmana mula sa kanyang sariling dugo, kundi gusto rin niyang gamitin ang batang iyon para legal na agawin ang aking ari-arian sa pamamagitan ng kanyang anak. 2 ibon sa isang bato. Isang sapwatan ng incest at pag-agaw nga ari-arian na perpektong nakatago sa ilalim ng maskara ng isang patriarkal na pamilya. Hindi ko binasa ng malakas ang mga mensahe. Ipinasa ko lang ang telepono ng tahimik sa pulis na nasa tabi ko. Sir, eto po ang ebidensya. Kinuha ng pulis ang telepono at sinuri ito. Unti-unting naging seryoso ang kanyang mukha. May sinabi siya sa kanyang kasama. At pareho silang lumapit kay Ginoong Santos. Ginoong Ricardo Santos, mayroon kaming sapat na ebidensya para imbestigahan kayo sa makaso ang incest at sapwatan para sa hindi tamang pag-agaw ng ari-arian. Kailangan niyo pong sumama sa amin sa istasyon. 2 malamig na posas ang isinara sa mga pulso ni Ginoong Santos. Ang tuyo at metal na pag-click ay umalingaw-ngaw sa silit na parang martilyo ngang isang hukom na naglalabas ng sentensya sa katapusan ngang lahat. Hindi na nakpumiglas si Ginoong Santos. Nakatayo lang siya doon na nakayuko. Ang lahat ng kanyang dignidad at patriarkal na anyo ay nawasak na. Nang ilabas siya, dumaan siya sa harap ni Ginang Santos. Tila bumalik sa kanyang sarili si Ginang Santos. Kumapit siya sa braso ang kanyang asawa, humahagulgol. Mahal, sabihin mong hindi toto. Sabihin mong nagsisinungaling si Isabel. Ngunit si Ginong Santos ay walang lakas ng loob na tingnan ang kanyang asawa sa mata. Nanahimik lang siya. Ang kanyang pananahimik ay ang pinakamasakit na pag-amin. Binitawan ni Ginang Santos ang kanyang kamay at bumaksak sa sahig, umiyak ng walang luha. Ang lalaking kasama niya sa loob ay maraming dekada. Ang lalaking lagi niyang nirerespeto at hinahangaan ay isang demonyong nakasuot ang balat ng tao. Ang tagapagmana na pinakahihintay niya ay bungangang makasalan ng relasyon ng niyang asawa at ng anak na pinalaki niya. Walang mas malupit na katotohanan. Walang mas malaking kahihiyan. Pinanut ko ang eksena nang walang kahit katiting na kasiyahan. Isang walang katapusang kalungkutan lamang. Isang pamilyang dahil sa purong kasakiman at egoismo ay lumubog sa isang kailaliman ng kasalanan at pagkawasak. Lumingon ako para tingnan si Marco. Nakaluhot pa rin siya doon, nakatingin sa kawalan. Marahil sa sandaling iyon, napagtanto niya na siya rin ay isang kawawang papet sa dulang niyang ama. Nawala sa kanya ang lahat. Ang kanyang asawa, ang kanyang krida, ang anak na akala niya'y kanya, at ang ama na lagi niyang nirerespeto. Wala na akong sinabi pa. Tumalikot lang ako at lumabas. Hinihintay ako sa labas ni Dr. Mateo Cruz. Ipinatong niya ang kanyang jacket sa aking mga balikat na parang para itago ang panginginig na pinipilit kong pigilan. Tara na, Althea. Tapos na ang lahat. Oh. Sagot ko sa paos na boses. Tapos na nga. Lumabas ako sa bahay na iyon nang hindi lumilingon. Iniwan ang isang sirang pamilya. Iniwan ang 5 taon ng aking kabataan na punong sakit. Ang langit sa labas ay nagliliwanag na. Isang bagong araw ang nagsisimula. At alam kong ang aking buhay, simula ngayon, ay magbubukas din ng isang bagong kabanata. Nagulat ka ba sa mapangyayaring iyong nasaksihan? Ang paglalakbay ni Althea para bawin ang hustisya ay natapos na. Ngunit ang mga epekto nito ay tiyak na mananatili. Kung ang kwentong ito ay umantik sa iyong puso, huwag mag-atubiling i-click ang share button para maabot ng lakas ng katotohanan at katapangan ang mas maraming tao. Bumaksak ang kurtina sa trahedyang pagtatapos ng pamilyang Santos. Ang tunok ng na sirena ng pulis ay unti-unting humina sa kalayuan.
Dala-dala si Ginoong Santos at ang kanyang makasalanang sikreto, ang marangyang bahay, na ilang sandali lang ay nahohos ng isang party, ay nalunot sa isang libingan ng katahimikan, na binasak lamang ng walang awang pag-iyak ni Ginang Santos at ang mga buntong hininga ng resignasyon ng mga natitira. Hindi ako nanatili para saksihan ang pagbagsak. Inilabas ako roon ni Dr. Mateo Cruz pagkatapos na dalhin si Ginong Santos. Ang kotse ay tumatakbo sa mapamilyar na kalye, ngunit ang aking isipan ay isang magulong agos ng makakahalong damdamin. Nakaramdam akong ginhawa, sakit, at isang kakaibang hungkak na kawalan. Anong plano mo ngayon? Bumasak sa katahimikan si Dr. Cruz. Hindi ko alam, sagot ko, isinandal ang aking ulo sa bintana. Ang mailaw nga. Poste ay dumadaan na parang mga bituing nahuhulog. Siguro, kailangan kong mahabang panahon para kalimutan ang lahat ng ito. Huwag mong subukang kalimutan. Althea. Sabi ni Dr. Cruz sa isang mainit na boses. Harapin mo. Matutong mabuhay kasama nito. At gawin itong bahagi ng iyong lakas. Napakatapang mo. Ginawa mo ang isang bagay na hindi kayang gawin ng kahit sino. Hindi ako sumagot. Isang bahagyang ngiti lamang ang sumilay sa aking malabi. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam ako ng kaunting init sa aking nagyayalong puso. Dinala ako ni Dr. Cruz sa isang apart hotel na inireserba niya para sa akin. Manatili ka muna dito ng tahimik. Ako na ang bahala sa trabaho sa ospital. Huwag kang mag-alala sa kahit ano. Magpahinga ka. Tiningnan ko siya, nararamdaman ang isang walang katapusang pasasalamat. Paano ko walang dapat ipagpasalamat? Ngumiti siya. Magkakolega tayo, at magkaibigan. Normal lang na magtulungan. Saka, marami akong natutunan sa iyo tungkol sa katatagan at tibayng loob. Sa mga sumunod na araw, nabuhay ako sa ganap na katahimikan. Pinutol ko ang pakikipag-ugnayan sa lahat. Hindi ako nagbasa ang diaryo o social media. Kailangan kong oras para sa aking sarili, para muling bawin ang makapiraso ng aking kaluluwa. Ang kaso ang pamilyang Santos ay naging isang iskandalo na yumanik sa lipunan. Walang tigil ang pagbabalita ang media, na naghihimay sa bawat aspeto ang kwento. Nagpinta silang isang dramatikong larawan ng isang kilalang pamilya, bulok mula sa loop, puno ng incest, pandaraya, at katrayduran. Ang aking pangalan ay palaging nababanggit, ngunit may isang ganap na naibang na imahe. Tinawag nila akong bakal na asawa, rosas na may tinik, isang simbolo ng babaeng tumatayo laban sa inhustisya. Ngunit hindi ako interesado sa matitulong iyon. Ang tanging interesado sa akin ngayon ay ang aking kinabukasan. Saan ako pupunta? Saan ako babalik? Dapat ko bang ipagpatuloy ang pagiging doktor? Libo-libong tanong na walang sagot. Pakaraan ng isang linggo, dumating ang aking abogado. May dala siyang magandang balita. Ginang Reyes, pumayag na po si Ginong Santos Marco na hindi tutulan ang petisyon natin para sa annulment. Dahil sa mga ebidensyang hawak natin, mabilis itong mapoproseso ng korte. Tinatalikuran niya ang lahat ng karapatan sa bahay at iba pang ari-arian. Bukod pa rito, magbabayad siya ng malaking halaga bilang danyos moral. Bakit siya pumayag ng ganun kadali? Nagulat ako. Dahil wala siyang ibang pagpipilian, paliwanag ng abogado. Pagkatapos ng pagkakakulong ng kanyang ama, bumagsak na ang kanilang pamilya. Ang kanyang ina ay nasa isang psychiatric facility dahil sa shock, at ang kanilang kumpanya ay nasa binggit ng pagkalugi. Wala siyang gana o pera para ipagpatuloy ang isang litigasyon. Bukod pa rito, sa maebidensyang hawak natin, siguradong talo siya sa korte. Ganun. Mabilis at malinis na natapos ang aking kasal sa papel. Ngunit ang mga sugat sa puso ay marahil hindi na maghihilom. Kasabay nito, nakarating din sa akin ang balita tungkol kay Isabela. Pagkatapos lumabas ang lahat, tumira siya sa isang malayong tiyahin. Hindi ko alam kung ano ang magiging desisyon niya tungkol sa batang dinadala niya, at ayaw ko nang malaman. Ang kanyang buhay ay wala nang kinalaman sa akin. Lumipas ang panahon. 1 buwan, 2,
kalahating taon. Unti-unti akong nakabawi. Bumalik ako sa trabaho sa ospital. Ang mga emergency, ang mga buhay na nakasabit sa isang hibla, ay nagpamulat sa akin na ang aking sakit, gaano man kalaki, ay isang butil lamang ang buhangin sa disyertong buhay. May mga taong mas kapuspalat kaysa sa akin. At may mga mas makabuluhang bagay na dapat gawin kaysa manatili sa nakaraan. Ibinaling ko ang aking sarili sa trabaho bilang isang paraan ng pagpapagaling. Sumali ako sa mga kurso sa pagsasanay para mapabuti ang aking espesyalidad. Kinuha ko ang pinakamahihirap at pinakakomplikadong mga kaso. Kinilala ang aking dedikasyon at talento. Hindi nagtagal. Na-promote ako bilang Deputy Director ng ER. Unti-unting pumasok ang aking buhay sa isang bagong orbit. Isang buhay na walang marko, walang biyenan, walang panloloko o pakalkula, trabaho lang, mabuting kasamahan, at mga tahimik na araw. Minsan naisip ko si Marco, pero hindi sa pag-ibig o galit, kundi kung paano mo naalala ang isang estranghero na dumaan sa iyong buhay. Nabalitaan kong pagkatapos ng annulment at pagkalugi ng pamilya, kinailangan niyang ibenta ang bahay at kotse para bayaran ang nga utang. Nagsimula siya sa simula, na may mahirap at mabigat na buhay. Iyon ang kanyang bayad sa kanyang kaduwagan at katrayduran, at ako, natakpuan ko ang kapayapaan. Ngunit minsan, sa malalim at tahimik na gabi, kapag kaharap ko ang dilim at kalungkutan, naisip ko kung kaya ko pa bang magmahal muli. Kaya pa bang tumibok muli ng aking puso, na minsan nang nadurok sa libu-libong piraso, walang sagot, marahil kailangan ko pa nga mas maraming oras. Ngunit isang bagay ang malinaw sa akin. Kung may isa pang lalaking papasok sa aking buhay, dapat siyang ibang-iba siya. Hindi kailangang mayaman o guwapo. Kailangan lang niyang makaroon ng isang bagay na hindi kailanman nakaroon si Marco. Isang tapat na puso. 2 taon pagkatapos nawasakin ng bagyo ang aking buhay. Tunay na nakbukas ito ang isang bagong kabanata. Hindi na ako si Doktora Althea Reyes na may malungkot na mga mata at pilit na ngiti. Natuto na akong muling tumawa, isang tunay na tawa na nakmumula sa kapayapaan sa loob. Ang aking trabaho bilang Deputy Director ng ER ay napakahirap, ngunit nagdudulot ito sa aking ng kagalakan at kahulugan. Bawat pasyenteng naililigtas ko ay nagpaparamdam sa aking buhay na mas mahalaga. Sa pamamagitan ng aking sakit, natutunan kong unawain at ibahagi ang sakit ng iba. Hindi na ako nakatira sa apart hotel. Gamit ang pera mula sa kompensasyon at aking mga ipon. Bumili ako ang isang maliit at magandang apartment na may balkonaheng puno ng sikat ng araw. Ito ang aking tunay na tahanan. Isang kanlungan ng kapayapaan na maari kong balikan araw-araw pagkatapos ng isang mahirap na trabaho. Nakaroon akong nga bagong kaibigan. Nagtatangang bagong relasyon. Sumali sa isang book club at mga klase sa yoga. Natutunan kong mahalin at alakhan ang aking sarili ng hihit. Kapwa sa pisikal at mental. Minsan, sa pamamagitan ng magadating kasamahan o tsismis, nakakarating sa akin ang balita tungkol sa pamilyang Santos. Si Ginang Santos. Pagkatapos ng psychiatric treatment, ay bumalik sa kanilang lumang bahay, kung saan siya naninirahan ng tahimik. Wala nang natitira sa kanyang dating imaheng ang kapangyarihan at talas. Isang matandang babaeng nag-isa na lang. Si Ginong Santos ay nakatanggap ng sentensyang naayon sa kanyang makrimen, at si Marco ay patuloy na nagpupumilit na kumita. May nagsabing nakita siyang nagtatrabaho bilang isang delivery rider. May iba namang nagsabing bilang janitor sa isang gusali. Kailangan niyang pagbayaran ang kanyang mapagkakamali sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Hindi na ako nag-alala sa kanila. Ang nakaraan ay tunay na naiwan na. Nagpatawad ako. Hindi para sa kanila, kundi para sa aking sarili. Para hindi napasanin ang bigat ng galit. Para mabuhay ng magaan at payapa. At pagkatapos, isang magandang hapon ng weekend, may nangyaring hindi inaasahan. Nasa isang bookstore ako. Pumipiling ang magabagong libro sa medisina nang may narinig akong isang malalim at mainit na boses sa aking tabi. Doktora Reyes, nakataon naman na nandito ka. Lumingon ako. Medyo nagulat. Si Dr. Mateo Cruz. Sa halip na kanyang puting kowat, nakasuot siyang ay isang simpleng polo shirt at maong.
Muha siyang mas bata at mas relax kaysa sa ospital. Hello. Dok. Ngumiti ako. Ang liit ng mundo. Mahilig ka bang magbasa? Tanong niya. Itinuturo ang mga librong hawak ko. Oo. Kinagawian na mula pagkabata. Nagsimula kaming mag-usap. Hindi tungkol sa trabaho o pasyente, kundi tungkol sa mga libro, musika, mga karaniwang hilig. Nagulat akong malaman na hindi lang siya isang mahusay na doktor at isang respetadong boss, kundi isang napaka-interesanteng tao na may malalim na kaalaman at isang sensitibong pakiramdam. Ang usapan ay umabot ng mas mahaba kaysa sa inaasahan. Paglabas namin ng bookstore, dumidilim na ang langit. Pwede ba kitang imbitahan sa isang kape? Alok niya na may bahagyang kaba sa tingin. Nakatubili ako sandali. Ito ang unang pagkakataon sa mahabang panahon na nakipagdate ako nang mag-isa sa isang lalaki. Ang aking puso ay tila nagelo pagkatapos ng bagyong iyon. Ngunit nang makita ko ang kanyang tapat at mainit na tingin, tahimik akong tumango. Sige. Umupo kami sa isang maliit na coffee shop na may gumagapang na bougainvillea. Ang ilaw ng dapit hapon ay tumatagos sa mga dahon na lumilikha ngang isang romantikong tanawin. Ikinuwento niya sa akin ang kanyang pamilya, ang kanyang mapangarap noong kabataan, ang pressure ng pagiging doktor. Ako, sa unang pagkakataon, ay nagbukas at ibinahagi sa kanya ang aking mga iniisip at plano. Sa pagitan namin ay walang pakailang o distansya ang boss-empleyado, kundi ang pagkakasundo ng dalawang kaluluwang maraming pinagdaanan. Sa aming pamamaalam, sinamahan niya ako hanggang sa parking lot. Altia, sabi niya. Tinatawag ako sa aking pangalan, hindi na Dr. Reyes. Alam kong baka masyadong maaga, pero bibigyan mo ba akong pagkakataong makilala ka ng mas mabuti? Ang kanyang biglaang pag-amin ay nakpabilis en tiboen aking puso. Hindi ako makasagot. Natakot ako. Natakot na masaktan muli. Ngunit pagkatapos ay naalala ko ang mga salita ng aking ina. Huwag mong isara ang iyong puso dahil sa mga taong hindi karapat-dapat. Itinaas ko ang aking ulo at tiningnan siya. Sa kanyang mamatang puno ng paghihintay at pag-asa. Kailangan kong oras, sagot ko. Maghihintay ako, sabi niya nang walang pag-alinlangan. Maghihintay ako hanggang sa handa ka na. Hindi niya sinubukang hawakan ang aking kamay o nagdagdag pa ng nga mabulaklak na salita. Nakatayo lang siya doon, tinitingnan ako ng may paggalang at pasensya. Ang kanyang pagiging delikado ay tunay na nakaantik sa akin. Nagmaneho ako pauwi, nararamdaman ang isang kakaiba at mainit na damdamin na pumupuno sa aking puso. Marahil ang kaligayahan ay hindi pa upalnya umalis sa akin. Marahil pagkatapos ng bagyo ay darating ang kalmado. At marahil oras na para bigyan ko ang aking sariling pagkakataong mahalin muli. Isang pinto ang naksara, ngunit isa pa ang malawak na bumubukas. At alam kong sa likod ng pintong iyon, isang mabuting tao ang nahihintay sa akin. Ang paglalakbay ni Althea para mabawi ang kaligayahan ay nakbalik ba sa iyong pananampalataya sa magagandang araw pagkatapos ng bagyo? Kung ang kwentong ito ay nagdulot sa iyong pananampalataya at pag-asa, huwag mag-atubiling mag-iwan ng isang makabuluhang komento para ipahayag ang iyong damdamin. Bawat salita ng pag-asa ay magiging isang bulaklak na ipinadala sa mga matatapang na babae tulad ni Althea. Ang relasyon namin ni Mateo ay hindi biglaan. Ito ay parang isang sapa, dumadaloy ng malumanay at natural sa aking buhay. Hindi niya ako binigyan ng mamahaling regalo o malalaking buket ng bulaklak. Tahimik lang siyang nasa tabi ko. Inaalagaan ako sa pinakamaliliit na paraan. Isang tasangang mainit na kape sa umaga pagkatapos ng isang nakakapagod na night duty. Isang magandang libro na alam niyang magugustuhan ko. O isang simpleng mensahe ng pag-asa sa tamang sandali. Hindi niya kailanman tinanong ang aking nakaraan, pero alam kong naiintindihan niya ang lahat. Nirerespeto niya ang aking sakit at binibigyan akong espasyo para magilom sa aking sarili. Ang kanyang pagiging delikado at pasensya ay unti-unting tunawin ang yelo sa aking puso. Nagsimula akong maging mas bukas. Ibahagi ang aking mga iniisip at pangarap sa kanya. At napagtanto kong sa tabi niya ay palagi akong payapa. Pwede akong maging ako.
Isang taon pagkatapos ng aming muling pagkikita sa bookstore, isang mainit na hapon ng taglamig, dinala niya ako sa isang malit na restaurant sa rooftop ng isang skyscraper. Mula dun, tanaw ang buong lungsod na nagniningning. Sa ilalim ng romantikong ilawang kandila, inilabas niya ang isang maliit na kahon ng velvet mula sa kanyang bulsa. Hindi siya lumuhod o nagsabi niya malalaking salita. Tiningnan niya lang ako sa mata at sinabi sa isang malalim at tapat na boses, Althea, sa nakaraang taon, marami akong natutunan sa iyo tungkol sa katatagan, pagpaparaya, at pagnanais na mabuhay. Pinaniwala mo ako na pagkatapos ng ulan, hindi lang araw ang lumalabas, kundi pati na rin ang bahagari. Gusto mo bang hanapin kasama ko ang iba pang mga bahagari sa natitirang bahagi ng ating buhay? Binuksan niya ang kahon at sa loob ay isang simple ngunit magandang singsing na platino. Wala itong malaking diamante. Isang maliit na asul na sapiro lang na kumikinang na parang isang bituin. Alam kong hindi mo gusto ang magarbo, sabi niya. Ang batong ito ay parang iyong mga mata. Laging malinaw, matatag, at may hindi nakikitang lakas. Tiningnan ko siya, at ang maluhang kaligayahan ay patuloy na bumubuhos. Wala nang pag-alinlangan o takot. Alam kong ito ang lalaking hinahanap ko. Isang lalaking mahal ako dahil sa pagiging ako. Hindi dahil sa kung sino ako o kung ano ang mayroon ako. Oh, gusto ko, bulong ko, nilulunok ang mga luha. Isinuot niya ang singsing sa aking daliri at isang alon ng init ang dumaloy sa buong katawan ko. Hindi kami nakaroon ng malaking kasal. Ang aming kasal ay sa isang liblib na dalampasigan na may mga pinakamalapit na kaibigan lamang bilang mga saksi. Nakasuot akong isang simpleng puting bestida at kasama siya ay naglakad sa puting buhangin. Humahampas ang mga alon at marahang umihip ang hangin ng dagat. Tila lahat ay nagbibigay ng kanilang basbas. Sa araw na iyon, tunay akong naniwala na mayroon talagang kaligayahan. Pagkatapos naming ikasal, nagpasya kaming isakatuparan ang isang proyekto na matagal na naming pinag-isipan. Nagtayo kami ng isang maliit na pundasyong pangkawanggawa na tinatawag na pag-asa para tulungan ang mga mahihirap na pasyente na may mga bihirang sakit. Gusto naming gamitin ang aming profesionalismo at suwerte para magdalangang buhay at pag-asa sa mga taong mas kapuspalat kaysa sa amin. Ang aking buhay ngayon ay puno ng kahulugan at kagalakan. Hindi lang ako may isang kahangahangang asawa at isang makabuluhang trabaho, kundi isang tunay na pamilya. Ang mga magulang ni Mateo ay napakabait at maalalahanin. Minahal nila ako na parang isang anak, na pumuno sa lahat ng pagkukulang sa pagmamahal na dinanas ko. Minsan naisip ko ang aking kwento sa madilim na nakaraan. Ang sakit ay naroon pa rin. Parang isang manipis na peklat na hindi na mawawala. Ngunit hindi na ito masakit. Nagpapasalamat ako sa nakaraan dahil ang nakaraang iyon ang nagbuo sa akin sa pagiging ako ngayon. Isang Althea na mas matatag, mas matanda, at mas nagpapahalaga sa kaligayahan. At gusto kong magpadala ng isang mensahe sa lahat ng kababaihan na nakaranas, nakakaranas, o makakaranas ng mabagyo sa buhay. Huwag kailanman sumuko. Huwag kailanman mawalan ng pag-asa. Maniwala kayo na pagkatapos ng bawat bagyo, muling sisikat ang araw, at sa isang lugar, laging may isang mabuting tao. Isang tunay na kaligayahan na naghihintay sa inyo. Basta't mayroon kayong lakas ang loob na tawirin ang dilim at yakapin ang liwanag. Minamahal kong matagapakinig. Ang kwento ni Dr. Althea Reyes ay nagtatapos sa isang tunay na kasiyasiya at makabuluhang wakas. Ang kanyang paglalakbay mula sa isang asawang pinagtaksilan, tungo sa isang simbolo ang katatagan at pagiging makatao, ay nagpapakita sa atin na ang tunay na kaligayahan ay hindi nagmumula sa suwerte, kundi sa ating sariling mga pagpili at pagsisikap.